Ah! Lumingon si Luiso at naghasik sa kanya ng parang thought. She was so scared kaya mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata at napatayo sa embarrassment. Hindi niya inaasahan na sinasadya ni Ezekiel ito. I have always ay nag-iisa sa bahay. Nakalimutan ko. Mukhang uwi si Ezekiel. At saka, nasugatan ang hand ko. Ito ay talagang hindi komportable. Si Luiso ay gumawa ng 2 hakbang para sa salita at huminto. Ikaw, G. Bakit hindi mo ako tulungang isuot ito? Ikaw. Pinipili mong huwag isuot ito. Namula si Luiso on run away in oponic. Hindi niya napansin ang ngiti sa mukha ni Ezekiel. Napaka-cute nitong batang babae. Namumula pa rin ang puso ni Luiso nang bumalik sa silid. Sino ang totoong umakbay sa kanya? Bakit siya kakabahan o mawala kapag narinig niya ang boses nito? Higit pa rito, napakalaking bahay. Ngayon silang dalawa lang. Kung mayroon siyang anumang mga quirks, walang makakaalam na siya ay hindi nagtagumpay sa lugar na ito. Habang iniisip ito ni Luiso, mas nagiging puntos siya. She nervously called Ario, but she forgot to change the speed button, so this number was now Ezekiel's. Matapos kunin ang telepono, sinabi ni Luiso na may humihikbi na tono, Miss Ario, I want to go home. Pumunta ka para sunduin ako. I'm afraid that Ezekiel Harvey has some weird fetish on at direkta niya akong papatayin at gagawin akong tikom ang bibig ko. Halatang natigilan ang nasa kabilang side ng telepono. Pagkaraan ng mahabang panahon, malamig siyang nagsalita, ako si Ezekiel. Nagulat si Luiso at tiningnan ang numero. Halos masofoko siya. Hindi ko gusto ang kakaibang libangan na pumatay ng mga tao para patahimikin sila. Gayunpaman, kung hindi mo pipiliin ang aking gamot, gagawa ako ng ilang kakaibang libangan. Hindi ko gagawin, hindi ako susuko, pagsamantala ni Luiso sa mahinang boses. Okay, hindi kita pipilitin. Hindi alam ni Ezekiel kung tatawa ba siya o iiyak sa pang-aasar niya, hahayaan kong ipakilala ka sa mayordoma sa kanya. Hindi ka ba nakatira mag-isa? Biglang naramdaman ni Luiso na binubuli siya ni Ezekiel. Ang housekeeper ay may ibang trabaho. Huwag mo akong gawing core ng 24 oras o doy. Binaba ni Ezekiel ang telepono. 10 minutes later, kind na kumatok sa pinto ni Luiso. Nakahinga ng maluwag si Luiso nang ihasik siya nito. At Leo, may ibang tao dito bukod sa kanya si Ezekiel. Ang bahay na ito ay napakalaki at si Ezekiel ay napakahiwaga. Kahit gaano katapang si Luiso, hahayaan pa rin niyang tumakbo ng ligaw ang kanyang imagination. Hindi inaasahan ni Ezekiel na magkakaroon si Luiso ng ganoong malaking hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanya. Tila gusto niyang baguhin ang kanyang pamamaraan, kung hindi, siya ay muling tratuhin ng os o pervert. Lumingon si Luisa at nakita siyang ganoon. Sa sobrang takot ay agad niyang tinakpan ang kanyang mga mata at napatayo sa kahihiyan. Hindi niya inaasahan na sinasadya ni Ezekiel ito. Lagi akong mag-isa sa bahay. Nakalimutan ko. Umiwas ng tingin si Ezekiel. At saka, nasugatan ang kamay ko. Ito ay talagang hindi komportable. 2 hakbang pasulong si Luisa at huminto. Ikaw, G. Bakit hindi mo ako tulungang ibalik ito? Ikaw. Maaari mong piliin na huwag isuot ito. Namula si Luisa at tumakbo palayo sa takot. Hindi niya napansin ang ngiti sa mukha ni Ezekiel. Ang cute talaga ng babaeng ito. Tumibok pa rin ang puso ni Luisa nang bumalik siya sa silid. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Bakit siya kinakabahan at nalilito kapag narinig niya ang boses nito? At saka, napakalaking bahay. Ngayon silang dalawa lang. Kung mayroon man siyang quirks, walang makakaalam na nawala siya sa lugar na ito. Habang iniisip ito ni Luisa, lalo siyang natakot. Kinakabahan niyang tinawagan si Arya, ngunit nakalimutan niyang palitan ang speed button, kaya ang numerong ito ay kay Ezekiel na ngayon. Matapos kunin ang telepono, sinabi ni Luisa na may humihikbi na tono, Miss Arya, gusto ko nang umuwi. Pwede mo ba akong sunduin? Natatakot ako na baka may kakaibang fetish si Ezekiel Harvey at direkta niya akong papatayin at itikom ang bibig ko. Halatang natulala yung nasa kabilang side ng phone. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinahon niyang sinabi, ako si Ezekiel. Bulalas ni Luisa at kinakabahang tiningnan ang numero. Halos masuffocate siya.
Wala akong kakaibang ugali na pumatay ng tao para patahimikin sila. Gayunpaman, kung hindi ka darating at palitan ang aking gamot, magkakaroon talaga ako ng kakaibang ugali. Hindi ko na kaya, gusto kong bumalik. Paliwanag ni Luisa sa mahinang boses. Okay, hindi kita pipilitin. Hindi alam ni Ezekiel kung matatawa ba siya o maiiyak sa panunukso niya. I will let the butler introduce you to him. Hindi ka ba nakatira mag-isa? Biglang naramdaman ni Luisa na binubuli siya ni Ezekiel. May ibang trabaho ang housekeeper. Hindi mo ako kayang alagaan 24 oras sa isang araw. Binaba ni Ezekiel ang telepono. Pagkaraan ng 10 minuto, isang mabait na tiyahin ang kumatok sa pintuan ni Luisa. Nakahinga ng maluwag si Luisa nang makita siya. At least, may ibang tao dito bukod sa kanila ni Ezekiel. Napakalaki ng bahay na ito at napakahiwaga ni Ezekiel. Kahit gaano katapang si Luisa, hahayaan pa rin niyang tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon. Hindi inaasahan ni Ezekiel na magkakaroon ng ganoon kalaki ang hindi pagkakaunawaan ni Luisa tungkol sa kanya. Parang kailangan na niyang magbago ng paraan, kung hindi ay tratuhin talaga siyang pervert. Kaya kinaumagahan, kumatok siya sa pinto ni Luisa. Tulungan mo akong magpalit ng damit. Bumalik tayo at maghanda para sa paggawa ng pelikula. Magpapashoot ka ba? Hindi ka ba nag-quit sa production? Nakatanggap ako ng bagong pelikula. Binasa ni Ezekiel ang script magdamag. Naisip niyang maganda ang setting ng karakter at kawili-wili ang plot. Upang hindi gaanong matakot si Luisa sa kanya, minabuti niyang bumalik sandali sa kanyang bahay sa lungsod. Hindi naintindihan ni Luisa at tumango. Inisip niya lang na bumalik si Ezekiel dahil sa bagong pelikula. Hindi para sa kanya. Baka sa mukha niya ang kaligayahan niya. Sumulyap si Ezekiel at kitang-kita niya ang lahat. Masyado siyang naiinip at natakot sa batang babae na ito. He would change his way in the future or else gagawin niya talaga. Takutin mo siya. Gayunpaman, ang nagpalungkot sa kanya ay hindi naramdaman ni Luisa na isang napaka-proud na bagay na mapag-isa sa kanya, ang hari ng pelikula. Maraming mga tao ang gustong mapalapit sa kanya sa kanilang mga panaginip, ngunit hindi siya sineseryoso ng babaeng ito. Mabilis na kumalat sa bilog ang balitang inanunsyo ni Ezekiel ang kanyang pag-atras. Nagpa siya ang male lead na hindi na umarte sa pelikulang ito. Paralisado ang buong production team. Siyempre, maaari nilang baguhin ang mga tao, ngunit ang promotional film ay nailabas na. Ang pelikulang ito ay ginawa para kay Ezekiel. Napakahirap maghanap ng ibang artistang gaganap dito ngayon. Sino kaya ang susunod na hindi papayag na kumilos sa ganitong gulo? Isa pa, nang huminto si Ezekiel, nagkaroon siya ng balidong dahilan para gawin iyon. Kung may iba pang artista na magpapatuloy sa pag-arte, napakahirap para sa kanila na gawin ito. Siyempre, uunahin niya kung talagang may panganib sa kaligtasan o wala. Gumamit man sila ng mga bagong artista, madaragdagan lang ang kanilang puhunan. Ang production team ay walang anumang budget. Kung wala si Ezekiel, ang kanilang pelikula ay maaaring ituring na isang pagkabigo. Ang balita na sumikat si Arya dahil siya ay may pamahiin tungkol sa pagpapalaki ng masasamang espiritu, ang teoryang ito ay halos nawala. Ang mga pulis ay nasa ilalim ng pressure mula sa Dahua Entertainment Company. Hinanap nila ang staff na namamahala sa props noong araw na iyon, si Leo. Matapos ang ilang paikot-ikot, sa wakas ay nahanap na rin nila siya sa bahay ng kanyang kamag-anak. Inamin din ni Leo na may nasuhulan sa kanya, pero hindi niya inaasahan na may mangyayari talaga. Natanggap ng pulis ang contact number sa kanya at nalaman na ito ay isang walang laman na numero na tinanggal. Ang paraan ng pagbabayad ay napakaingat din, hinayaan nilang pumunta si Leo sa basurahan para kunin ito. Ito ay makikita na ang kabilang partido ay isang napakamaingat na tao. Para hindi ma-expose ang identity niya, nag-effort siya. Ang paraan ng pagbabayad ay napakaingat din, hinayaan nilang pumunta si Leo sa basurahan para kunin ito. Ito ay makikita na ang kabilang partido ay isang napakamaingat na tao. Para hindi ma-expose ang identity niya, nag-effort siya. Pagkatapos nito, pinagsama-sama ng pulisya ang lahat ng mga detalye ng investigasyon at natuklasan na tiyak na hindi ito isang simpleng aksidente. Nang ilabas ng mga dahwa ang mga pahiwatig na natagpuan nila sa internet, lahat ay labis na nagulat. Ang mga chismis tungkol kay Arya bilang isang disaster star ay pumutok din ng hindi umaatake.
Sa pagkakataong ito, ang dahwa ay kapareho ng dati, direktang gumagamit ng ebidensya para magsalita. Nais ni Allen na malaman ng lahat na si Arya ay na-frame ng isang tao. Siya ay nagdusa ng hindi masusukat na pinsala. Hahayaan niyang ituon ni Arya ang lahat ng kanyang trabaho sa pelikulang I-Shadows. Higit pa rito, gagamitin niyang mabuti ang pagkakataong ito at hahayaan si Arya na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili muli. Hindi ko inaasahan na ang mga nasasakupan ni Georgia ay magiging maingat kapag gumagawa ng mga bagay. Napakurap si Arya, magpatuloy sa pagsisiyasat. Hindi siya naniniwala na walang anumang pahiwatig. Tumango si Allen, ipaubaya mo sa akin ang ganitong maliit na bagay. Humanda ka sa bagong palabas. Malamig ang kanyang mga mata. May mga bagay na haharapin niya sa sarili niyang paraan. Hindi ko ini-expect na sobrang pahalagahan niya ako. Kung itutuloy ko ang paggawa ng pelikula, siguradong hindi siya komportable, di ba? Pagkatapos ay kailangan kong mamuhay ng magandang buhay at ipaalam sa kanya kung paano isulat ang salitang panghihinayang. Tiningnan muli ni Arya ang script sa kanyang mga kamay, mag-iingat ako. Sumang-ayon si Allen sa pananaw ni Arya. Isang araw, malalantad si Georgia. Ang gusto nilang gawin ay bigyan ang kalaban ng isang nakamamatay na suntok sa oras na iyon. Sa sobrang inggit niya kay Arya ay hindi na niya maiwasang umatake ulit. Sa oras na ito, nagkaroon ng bagong development ang assistant ni Georgia. Ilang araw niyang inimbestigahan ang abogado ni Eldridge at sa wakas ay nakahanap siya ng clue. Chief Executive Officer Morrison, mukhang si Chairman Morrison ay palihim na gumawa ng testamento at bigla siyang tumigil at maingat na tumingin kay Georgia. Sige na. Walang pasensya si Georgia na kumatok sa mesa. Maraming impormasyon ang opisina ng abogado tungkol kay Arya. Ngayon ay may dahilan upang maghinala na tila gustong ibigay ni Chairman Morrison ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Morrison kay Arya. Sandaling nag-alinlangan ang katulong ngunit sinabi pa rin sa kanya ang resulta. Bagamat hinala lang, dapat may 80% chance. Binaliktad ni Giorgio ang mga dokumento sa harap niya nang marinig niya ang balitang ito. Mula nang mahospitol ang aking apo, naging responsable ako sa pagkuha ng core ng kumpanya. Sino ang umabot? Siya ay actually wanted upang bigyan ang lahat ng kapangyarihan sa Aryo. Sa kanyang mga mata, nasa mata pa rin ba niya ang granddaughter na ito? Director Morrison, huwag kang magagalit. Baka may options. Sinulat pa niya ang kanyang kalooban. Constill halfway sa kanyang mga salita, tumigil ang boses ni Giorgio. May bakas ng kabangisan sa mga mata niya. Tama ka, may turning point pa. Siya ay already ang young modom ng Jones family. Para kanino niya ako ipinaglalaban? Kailangan niya ng oras para pag-isipang mabuti kung anong paraan ang dapat niyang gamitin. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, magiging masyadong mapanganib na hawakan si Aryo Ogoin. Hindi tanga si Giorgio. Alam niyang mas kailangan niyang makipag-deal sa kanyang grandfather, ang taong nasa charge ng Morrison Group. Pupunta ako para malaman kung sino ang sinusubukang gawin ng grandfather. Okay, Direk Morrison. Babantayan ko ang kalagayan ng kumpanya. Ibinaba ng assistant ang kanyang ulo at sod. Sa oras na ito, ang tanging pagpipilian niya ay gampanan ang kanyang tungkulin at tulungan si Giorgio na maging presidente ng Morrison Group. Tumingin si Giorgio sa assistant at tumango. Bagamat siya ay napakaliit lang, siya ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ngayon. Nang bumalik siya sa Morrison family at inihasik si Mrs. Morrison sa sala, nagbigay siya ng simpleng pagbati at dumiretso sa study room ni Old Mr. Morrison. Grandfather, ako si Giorgio. May gusto akong ipapahid sa iyo ng pribado. Inilapag ni Mrs. Morrison ang teacup sa tabi ng kanyang onsoid ng malamig. Wala sa study room ang grandfather mo. Narinig ni Giorgio ang tunog at tumingin kay Mrs. Morrison. Humigpit ang kanyang mga hawak na nakahawak sa kanyang handbag o kaya ilumapit sa tagiliran ni Mrs. Morrison. Simula nang pinatay mo ang aking ina, talagang tinatanggap mo ang aming pamilya. Ngunit hindi ko akalain na ito ay iyong kabaitan. Ang pagiging matapat sa iyong mga salita o mga aksyon sa Morrison family ay ang tanging pagpipilian para mabuhay ka. Ito rin ang halaga na gusto mong makuha para sa pagiging modong Morrison. Ang posisyon mo na ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagpatay sa aking ina.
Ang iyong anak na babae ay hindi kailanman magagawang alisin ang pangalan ng pagiging OD mistress na anak. Ipinapayo ko sa iyo na pumunta sa Buck on Top Core ng Aryo. Huwag mong hayaang pag nasaan pa niya ang mga oset ng ating Morrison family, hayaan mo na lang na subukan niyang manalo kay grandfather. Kahit na ang lahat sa pamilya ay malinlang ng iyong ina at anak na babae, maaalala ko na pinatay mo ang aking ina. Sa buhay na ito, hindi kita hahayaang magkaroon ng magandang buhay. Binaliktad ni Georgia ang lahat ng dokumento sa kanyang harapan nang marinig niya ang balitang ito. Mula nang naospital ang aking lolo, responsibilidad ko na ang pag-aalaga sa kumpanya. Anong nangyari? Gusto niya talagang ibigay ang lahat ng kapangyarihan kay Arya. Sa kanyang mga mata, mayroon pa ba siyang apo sa kanyang mga mata? Director Morrison, huwag kang magalit. Baka may chance. Sinulat pa niya ang kanyang kalooban. Kaya ko pa sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, tumigil ang boses ni Georgia. May bakas ng kabangisan sa mga mata niya. Tama ka, may turning point pa. Siya na ang yaong madam ng Jones family. Ano ang ipinaglalaban niya sa akin? Kailangan niya ng panahon para pag-isipang mabuti kung anong paraan ang dapat niyang gamitin. Sa ganitong mga kalagayan, masyadong mapanganib na hawakan muli si Arya. Hindi tanga si Georgia. Alam niyang mas kailangan niyang harapin ang kanyang lolo, ang taong namamahala sa Morrison Group. Babalik ako at aalamin kung ano ang gustong sabihin ni lolo. Okay, Direk Morrison. Babantayan ko ang sitwasyon ng kumpanya. Ibinaba ng katulong ang kanyang ulo at sinabi. Sa oras na ito, ang tanging pagpipilian niya ay tuparin ang kanyang tungkulin at tulungan si Georgia na maging presidente ng Morrison Group. Tumingin si Georgia sa katulong at tumango. Bagamat isa lamang siyang maliit na katulong, siya lang ang taong mapagkakatiwalaan niya ngayon. Pagbalik niya sa Morrison family at nakita niya si Mrs. Morrison sa sala, nagbigay siya ng simpleng pagbati at dumiretso sa study room ni Old Master Morrison. Lolo, ako si Georgia. May sasabihin ako sa iyo ng personal. Inilapag ni Mrs. Morrison ang tasa sa tabi niya at malamig na sinabi, wala sa study room ang lolo mo. Narinig ni Georgia ang tunog at tumingin kay Mrs. Morrison. Medyo humigpit ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang handbag at naglakad papunta sa gilid ni Mrs. Morrison. Mula nang ikasal ka sa aking ama, talagang maingat mong tinatanggap ang aming pamilya. Ngunit hindi ko iniisip na ito ay iyong kabaitan. Maging maingat sa iyong mga salita at kilos. Dahil ang pamilya Morrison ang tanging pagpipilian para mabuhay ka. Ito rin ang halaga na kailangan mong bayaran para sa pagiging Madam Morrison. Ang posisyon mong ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagpatay sa aking ina. Hinding-hindi mabubura ng iyong anak na babae ang pangalan ng pagiging anak ng tea mistress. Pinapayuhan ko kayong bumalik at alagaan si Arya. Huwag mo nang hayaang pag nasaan pa niya ang mga ari-arian ng ating pamilya Morrison, lalo pat subukan niyang mapagtagumpayan si Lolo. Malinang man ang lahat sa pamilya ng peking pag-ibig ng iyong mag-ina, lagi kong tatandaan na pinatay mo ang aking ina. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang magkaroon ka ng magandang buhay. Mula sa galit ay naging kalmado ang mood ni Mrs. Morrison. Sa kanyang pananaw, si Georgia ay naguguluhan at naguluhan kaya sinabi niya ang mga salitang ito sa kanya. Bakit naglalaro ang kanyang anak na babae sa likod ni Georgia? Ang mas galit na Georgia ngayon, nangangahulugan ito na mas pinahahalagahan ni Old Master Morrison si Arya. Ito ay magandang balita. Kung ang sinabi mo ay narinig ng mga direktor ng kumpanya, iniisip ko kung ano ang iisipin nila. Makahulugang tiningnan ni Mrs. Morrison si Georgia, pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa silid. Ang kanyang attachment sa pamilya ay nawala sa sandaling iyon. Si Georgia ang nagpilit sa kanya na maunawaan kung ano ang pinakamahalagang bagay. Naisip ito ni Mrs. Morrison. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-dial siya sa numero ng matandang kaibigan. May gusto akong sabihin sa publiko tungkol sa Morrison family. Naalala ko may kilala kang ilang reporter at kaibigan. Maaari mo ba akong tulungang makipag-ugnay sa kanila? Nagplano si Arya na magpahinga sa bahay ng ilang sandali at maingat na alamin ang bagong papel na ito. Sa tuwing binabasa niya ang script, magkakaroon siya ng bagong damdamin. Para sa kanya, ang bawat karakter ay isang bagong hamon at isang bagong mundo. Kailangan niyang maunawaan ang background ng karakter.
natatangi at komplikadong personalidad. Upang mas maranasan ang karakter, nakahanap si Arya ng maraming katulad na pelikulang mapapanood at gustong makahanap ng ilang sparks mula sa pagganap. Hindi niya maiwasang isipin, sa hinaharap, kapag nakita ng mga tagahanga ang papel na ginawa niya sa screen, ganoon din kaya ang mararamdaman nila. Natapos na ni Allen ang pagharap sa mga usapin ng kumpanya at umuwi na siya mula sa trabaho. Nakita niya si Arya na nag-aaral pa rin ng script. Halos lahat ng linya ay minarkahan niya. Lumapit siya at binuhat si Arya. Kinuha niya ang script mula sa kanyang mga kamay. Dapat kang magpahinga. Hindi ako pagod. Gusto kong basahin ito sandali. Hindi. Hinawakan siya nito sa braso at inihiga sa kama. Nagpout si Arya at biglang ngumiti. Para siyang bata sa yakap ni Allen. Hindi ko akalain na ang pagiging kontrolado ng isang tao ay napakasarap sa pakiramdam. Hinalikan siya ni Allen ng mahina sa mukha. Magluluto ako ng hapunan. Magpahinga ka muna. Sasamahan kita. Pagod ka buong araw. Bakit hindi ka magpahinga? Pagkatapos ng ilang araw, magiging abala ka na naman. Tila nag-aatubili si Allen na humiwalay dito. Hindi ba't dapat ay napakabilis niyang ayusin ang trabaho para kay Arya? Dapat niyang hayaan siyang magpahinga sandali. Hindi ako pagod. Gusto kitang ipagluto. Sabi ni Arya at kumapit sa liig ni Allen, ayaw bumitaw. Hindi ako pagod. Gusto kitang ipagluto. Sabi ni Arya at kumapit sa liig ni Allen, ayaw bumitaw. Hindi siya napigilan ni Allen. Hinawakan niya ang kamay niya at sabay na naglakad papunta sa kusina. Sabay na naghanda ng hapunan ang mag-asawa. Napuno ng mainit na kapaligiran ang buong villa. Gusto kang makita ng nanay mo. Paano mo nasabi? Sabi ni Allen habang naghihiwa ng gulay. Ngi. Kakasabi pa lang ni Arya ng isang salita nang magbago ang mga iniisip niya. Huminto siya sandali bago nagtanong, kailan? Kung pumayag kang magkita, mag-aayos ako ng oras sa kanya. Okay, magtakda kayo ng oras at sabihin sa akin. Hindi sinabi ni Allen kay Arya na nakahanap si Mrs. Morrison ng isang reporter. Nagkataon, nakontak siya ni Mrs. Morrison sa oras na ito. Pakiramdam niya ay may mangyayari. Dahil nagpasya siyang lumahok sa mga anino, bumalik si Ezekiel sa apartment sa lungsod. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng dahilan si Luisa para umuwi araw-araw. Dahil dito, labis na nalungkot si Ezekiel. Hindi niya alam kung ano pang dahilan ang maaari niyang gamitin para panatilihin si Luisa. Ang hirap pala makipaglapit sa isang tao. Bigla siyang nagmuni-muni sa sarili. Hindi niya alam kung hindi sapat ang alindog niya, kaya gustong iwasan siya ni Luisa kahit saan. Noong gabing iyon, tinulungan siya ni Luisa na magpalit ng gamot at umalis gaya ng dati. Pero biglang nagtaas ng kamay si Ezekiel at hinawakan ang braso niya, pwede ka bang manatili at samahan mo akong magbasa ng script ngayong gabi? Hindi ko alam. Higit pa rito, gusto kong umuwi at mabuhay. Seryosong tanggi ni Luisa. Tiyak na hindi siya mag-iisa kay Ezekiel. Bakit kailangan niyang magtrabaho sa gabi? Kailangan mo lang basahin ang mga linya ayon sa script. Inilabas ni Ezekiel ang script na inihanda niya. Wala nang masyadong oras bago magsimula ang shooting. Hindi pa ako nakaka-recover sa mga sugat ko. Wala pa ako sa magandang kalagayan. Kung hindi ko man lang mapraktis ng mabuti ang script, ayos lang sa akin. Pero natatakot lang ako na baka pag-usapan ulit si Arya. Naikuyom ni Luisa ang kanyang mga kamao nang marinig iyon. Okay, tutulungan kita. Ginawa niya ang lahat para kay Arya. Bagamat narinig ni Ezekiel ang pagsang-ayon niya, hindi siya masyadong natuwa. Alam niyang ayaw ni Luisa na manatili para sa kanya. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nahabol niya ang isang babae. Hindi siya makapaniwala na napakahirap habulin at ang ganitong paraan ng hindi direktang pagtatapat ay naging dahilan para hindi siya komportable. Hindi gusto ni Ezekiel ang masikip na lugar, hindi siya mahilig magbeot sa paligid ng bush, hindi siya mahilig manirahan sa lungsod, hindi siya mahilig mag-eot sa kanyang breakfast sa oras. Ngunit upang mapanatili si Luiso sa kanyang tabi, tiniis niya ito sa all-on mode on exception for her ongoing. Kung hindi niya kayang yakapin siya ng ganito, maghihinala na siya sa sarili niya. Saan tayo magtatago?
Luiso gave up on the idea of going home on sat opposite Ezekiel. Kumunot ang noo ni Ezekiel. Bigla siyang nag-alala. Kung alam ng isang Doy Luiso na lahat ng ginawa niya para sa kanya, paano siya tutugon? Walang kamalay-malay na ibinaba ni Luiso ang kanyang ulo nang tumingin ito sa kanya ng parang thought. Biglang sinabi ni Ezekiel, hindi kita pipiliin. Sino? Idinilat ni Luiso ang kanyang mga mata at halos nalagutan ng hininga, nagbibiro ka siguro. Mukhang oy si Ezekiel. Ito ay isang linya. Puno ng frustration ang tono niya. Gumaan ang pakiramdam ni Luiso nang marinig niya ang soy thought. Sa sumunod na segundo, sinuntok niya si Ezekiel. Huwag kang magbiro ng ganyan. Walang magawang umiling si Ezekiel. Bakit ang broy ng babaeng ito minsan madulas at minsan tanga? Magsimula na tayo. Iniangat niya ang script. Si Luiso na parang isang bayani na mamamatay. Sa pamamagitan ng way, kapag tinanggal ko ang gauze. Bago pumasok sa produksyon. Binaliktad ni Luiso ang script. Naulit niya ang ilang mga plot o ilang mga dois ogo. Ngayong tiningnan niya ang mga ito ng mabuti, mabilis siyang naotrok ng mga character o plots. Kung sa si Ezekiel Ontario, napakagaling. Siya ay already naghahanap ng salita sa paglabas ng pelikula. Higit pa rito, nadama niya na may iba pang mahalagang wika kung bakit inutusan ni Allen si Ezekiel na isagawa ang nunal. That was thought ang personal na libangan ni Ezekiel sa buhay ay medyo katulad ng Molood na ito. Hindi lang ako mahilig makipag-interact sa mga tao, pero it doesn't mean that I'm a strong person with a special hobby. Moibi gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, napatayo na si Ezekiel. Nakasanayan na niyang maghanap ng pagkakataong malutas ang hindi pagkakaunawaan ni Luiso. Kung hindi, ang babaeng ito ay magiging labis sa kanya. Paano siya magpapatuloy sa susunod na hakbang? It was the rumors in the entertainment circle that spread me so terribly that made you so afraid of me. Napapikit si Luiso heard on. Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, talagang naramdaman niyang hindi nakakatakot si Ezekiel noong una niya itong nakilala. Ibinulsa ni Mrs. Morrison ang kanyang mga gamit sa magdamag, ngunit hindi niya ma-avoid si Mr. Morrison. Hindi gusto ni Ezekiel ang mga mataong lugar, hindi siya mahilig magpagulong-gulong, hindi siya mahilig manirahan sa lungsod, hindi siya mahilig kumain ng almusal sa oras. Ngunit para manatili si Luisa sa tabi niya, tiniis niya ang lahat at paulit-ulit niyang ginawa ang eksepsyon para sa kanya. Kung hindi niya ito mahuli ng ganito, maghihinala talaga siya sa sarili niya. Saan tayo magsisimula? Bumigay si Luisa sa ideyang umuwi at umupo sa tapat ni Ezekiel. Kumunot ang noo ni Ezekiel. Bigla siyang nag-alala. Kung isang araw malaman ni Luisa na lahat ng ginawa niya ngayon ay para sa kanya, ano ang isasagot niya? Walang malay na ibinaba ni Luisa ang kanyang ulo nang tumingin ito sa kanya ng ganoon. Biglang sinabi ni Ezekiel, gusto kitang habulin. Ano? Idinilat ni Luisa ang kanyang mga mata at halos malagutan ng hininga, nagbibiro ka siguro. Umiwas ng tingin si Ezekiel. Ito ay isang linya. Puno ng frustration ang tono niya. Gumaan ang pakiramdam ni Luisa nang marinig niya iyon. Sa sumunod na segundo, sinuntok niya si Ezekiel. Huwag kang magbiro ng ganyan. Walang magawang umiling si Ezekiel. Bakit ang utak ng babaeng ito minsan matalino at minsan tanga? Magsimula na tayo. Itinaas niya ang script. Ikumilo si Luisa na parang isang bayani na mamamatay. Nga pala, kailan ko matatanggal ang gauze? Bago pumasok sa produksyon. Binaliktad ni Luisa ang script. Nabasa niya ang ilang mga plot ilang araw na ang nakakaraan. Ngayong tiningnan niya silang mabuti, mabilis siyang naakit sa mga karakter at plot. Kung kikilos sina Ezekiel at Arya, napakagaling. Inaabangan na niya ang pagpapalabas ng pelikula. Isa pa, nadama niya na may isa pang mahalagang dahilan kung bakit hiniling ni Allen kay Ezekiel na gumanap bilang pangunahing lalaki. Iyon ay ang mga personal na gawi sa buhay ni Ezekiel ay medyo katulad ng lalaking lead na ito. Hindi lang ako mahilig makihalubilo sa mga tao, pero hindi ibig sabihin na kakaiba akong tao na may espesyal na libangan. Siguro gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Maya-maya, nasabi na rin ni Ezekiel. Palagi niyang gustong humanap ng pagkakataong malutas ang hindi pagkakaunawaan ni Luisa.
Kung hindi, ang babaeng ito ay palaging takot sa kanya. Paano siya magpapatuloy sa susunod na hakbang? Ang mga tsismis sa entertainment circle ang nagpakalat sa akin ng labis na naging dahilan upang matakot ka sa akin. Narinig ni Luisa at napakurap ang mga mata. Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, talagang nadama niya na si Ezekiel ay hindi nakakatakot gaya noong una niya itong nakilala. Inimpek ni Mrs. Morrison ang kanyang mga gamit sa magdamag, ngunit hindi niya naiwasan si Mr. Morrison. Bakit mo iniimpake ang mga ito? Ikakasal ang anak ng matandang kaklase. Dapat niya akong imbitahin. Baka kailangan kong lumabas ng ilang araw. Hindi lumingon si Mrs. Morrison. Katulad ng dati, mahinahon niyang sabi. Tumango si Mr. Morrison. CJ, kung kailangan mo ng anumang bagay, hayaan ang mayordomo na ayusin ito para sa iyo. Magsaya ka. Ang kumpanya ay mayroon pa ring maraming bagay na dapat harapin. Siyempre, hindi makakataka si Mr. Morrison dito. Nga pala, narinig ko sa kasambahay na kinontra ka na naman ni Georgia. Kaka-take over pa lang niya sa kumpanya, kaya hindi maiiwasang magbago ang mood niya. Aalagaan ko siya ng mabuti. Huwag mong isapuso. Napangiti na lamang si A.R.F. Morrison nang marinig ang sinabi ni Mr. Morrison. Dahil narinig niya ang mga salitang ito sa loob ng maraming taon. Ang unang pagkakataon ay ganito at ang ikadaang beses ay ganito rin. Ang mga aksyon ni Georgia ay hindi na mapipigilan at ang kanyang mga inaasahan ay naubos sa mahabang ilog ng panahon. Ang kanyang buhay ay isang walang katulad na mababang pag-ira sa mga mata ng pinakamatandang miss ng pamilya Morrison. Bakit kailangan niyang mamuhay ng napakababa? Maligo ka na at alisin mo ang pagod mo. Itinulak ni Mrs. Morrison si Mr. Morrison sa banyo at pagkatapos ay nakatayo sa tabi ng bintana mag-isa, nakatingin sa walang hangganang kalangitan sa gabi. Kasama si Guy Morrison, hindi napansin ng mga miyembro ng pamilyang Morrison ang anumang pagkakaiba sa pagitan ni Anne Morrison. Siya ay katulad ng dati. Nang kumain si Samuel kinabukasan at nakita niyang napakasama ng ekspresyon ni Mrs. Morrison. Tinanong niya, Tita, ano ang problema? Ayos lang ako. Baka may insomnia ako kahapon. Dinampot ni Mrs. Morrison ang tasa ng tubig at uminom ng ilang subo. Wala naman. Magiging okay din ako pagkatapos magpahinga. Tumango si Samuel. Kung masama ang pakiramdam mo, hilingin sa doktor na tingnan ka sa bahay. Alam ko. Mahaba ang biyahe ko ngayon. Kung may mangyari man sa bahay, tulungan mo ang iyong ama. Tumango si Samuel. Pinanood lang niya si Mrs. Morrison na umalis sa Morrison family dala ang maleta. Walang sinuman ang mag-aakala na ang gayong malaking pagbabago ay magaganap sa hinaharap. Binuhat ni Mrs. Morrison ang kanyang maleta at dumiretso sa dahwa. Sa oras na ito, sinamahan din ni Arya si Allen sa kumpanya. Marahil sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi na niya kinasusuklaman si Mrs. Morrison. Patungo sa miserableng buhay ng kanyang ina, mas nakaramdam siya ng sakit sa puso kaysa sa iba. Ngunit wala rin siyang magawa. President, nandito si Mrs. Morrison. Kumatok si Martin sa pinto at sinabi sa mahinang boses. Nagkatinginan sina Allen at Arya. Tumayo silang dalawa at naglakad papunta sa reception room. Nagkatinginan sina Allen at Arya. Tumayo silang dalawa at naglakad papunta sa reception room. Pagpasok pa lang nila sa pinto, napagtanto ni Arya na parang mas naging haggard ngayon si Mrs. Morrison. Lalo siyang nag-iisa. Arya D. Nakita sila ni Mrs. Morrison na pumasok at agad nang umiti ang mga sulok ng kanyang bibig. Allen, pumunta ka at may gagawin ka. Sabi ni Arya. Kung tutuusin, ito ay kanilang negosyo. Hindi niya gusto na basta na lang tanggapin ni Allen ang awkward na relasyong mag-ina. Naintindihan naman ni Allen at umalis kasama si Martin. Anong negosyo mo sa akin? Umupo si Arya sa tapat niya. Malayo at malamig ang tono niya. Nasanay na si Mrs. Morrison. Umiti siya at inilabas ang isang simpleng inukit na jewelry box mula sa kanyang maleta. Nung ikinasal ka, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si nanay na sumali. Ang mga bagay na ito ay isang maliit na tanda ng aking pagmamahal. Alam kong nag-asawa ka ng maayos at wala kang pagkukulang. Ang mga ito kunin mo na lang ito bilang basbas ni nanay para sa iyo.
Inilapag ni Mrs. Morrison ang jewelry box sa harap ni Arya. Kanina lang, nakita ko sa balita na nasugatan ka. Paano ito? Saan ka nasugatan? Nasprain lang yung ankle ko. Wala masyado. Malamig na sagot ni Arya. Mabuti naman. Masyadong malayo ang ginawa ni Georgia. Gustong umupo ni Mrs. Morrison palapit kay Arya at hawakan ang kamay nito para magsabi pa ng ilang salita, ngunit bigla siyang huminto, gusto lang kitang makita ni nanay. Sa hinaharap, kailangan mong mamuhay ng isang magandang buhay at maging mas masaya. Aalis muna si Mama. Hindi siya pinigilan ni Arya. Sa halip, pinanood niyang umalis si Mrs. Morrison. Ang kanyang mga pandama ay palaging napakatalas. Sa pagkakataong ito, napagtanto niya na nagbago na si Mrs. Morrison at hindi na puno ng attachment sa pamilya Morrison. Sa napakaraming taon, ano ang naging hadlang sa pagitan ng mag-ina? Napatingin si Arya sa jewelry box sa mesa at natahimik. Nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable sa kanyang puso. Dahil kinasusuklaman niya ang pamilya Morrison, palagi siyang namumuhay ng walang ina. Kung umalis si Mrs. Morrison sa pamilyang Morrison, ang mag-ina ba ay katulad ng dati? Ngunit sa pag-iisip, bakit ibibigay ni Mrs. Morrison ang kanyang pagkakakilanlan bilang Madam Morrison? Kaya, pinanood na lang niyang umalis si Mrs. Morrison. Pagkaalis ni Mrs. Morrison, pumunta si Allen sa gilid ni Arya, "Are you okay?" Tumingala si Arya at bahagyang nanginginig ang kanyang mga mata habang mahinang sumagot, "Hindi masyadong maganda." Tumingin si Allen sa kanyang mga mata at malamig na sinabi, 2 oras na lang, makakatagpo ang nanay mo ng ilang reporter sa Crown Hotel. Bakit? Sino ang pinilit ni Giorgio na gawin niya? Natuwa si Aryo. Iniisip ang ekspresyon ni Mrs. Morrison nang magsalita siya ngayon, lalo siyang nag-alala. Nagsalita si Allen at niyakap siya, "I guess she has something to announce herself." Sa oras na ito, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay upang maging suporta ni Aryo. Alam niyang family lang ang kahinaan ni Aryo. Ngayon lang, binigyan niya ako ng isang kahon ng alahas o kaya't sanay niya akong mamuhay ng magandang buhay sa hinaharap. Allen, may nararamdaman ako. Magpapadala ako ng isang tao para protektahan siya. Utos kaagad ni Allen kay Mortin. Pagkatapos nito, tinipon ni Aryo ang Morrison family at nalaman niyang matagal nang aalis si Mrs. Morrison. Sino pa ang napunta sa bahay kamakailan? Ang taong sumagot sa call ay ang mayordomo ng Morrison family. Napaisip siya saglit habang kinuwento sa kanya ang tungkol sa alitan ni na Giorgio at Mrs. Morrison kanina. Pangatlo, Miss, kadalasan ang panganay na Miss ay may gagawing kontradikt sa modom, ngunit hindi ito sobra-sobra. Matapos ibaba ni Aryo ang telepono, agad niyang tinitigan si Giorgio at nagtanong, "You bullied the mother for so many years but you still refuse to stop. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung may mangyari sa aking ina, gagawin ko. Siguradong hindi kita pababayaan. Nais kong umalis si already kay Morrison family, ngunit hindi ka pa rin papayag na paalisin ako. Sige, aagawin ko ang Morrison family at ipaalam sa iyo kung paano isulat ang salitang regret." Nabalitaan ni Giorgio ang suot na damit ni Aryo na hindi ito pinapansin. "Ikaw have always naging walang malasakit sa iyong ina. Ngayon sino? Pagod na siyang maging aso ng Morrison family at nagreklamo sa iyo. Gusto ko lang siyang ibuli. Sinong paninira ang ginagawa mo sa akin?" Nagkunwaring calm on sod si Giorgio. Mas kilala niya ang kahit na sino na kung muling magkakaproblema si Mrs. Morrison dahil sa kanya, hindi banggitin si Aryo. Kahit na si Old Master Morrison ay hindi siya pakakawalan. Idinagdag si Aryo, malamang nakukunin ni Old Master Morrison ang lahat sa kanya. Ngunit ang mga bagay-bagay had already ay nabuo sa stage na ito, paano siya makakaalis sa pagkatalo at humingi ng awa kay Aryo? "Giorgio, pinilit mo ako." Direktang dinala ni Allen had already or wronged o core on si Aryo sa Crown Hotel. Umaasa siyang may oras pa. Sa oras na ito, sino ang magagawa niya? Buti na lang meron. Tumingin si Allen sa kanyang mga mata at mahinahong sinabi, "Makalipas ang 2 oras, makikipagkita ang nanay mo sa ilang reporter sa Crown Hotel." Bakit? Ano ang pinilit ni Georgia? Natuwa si Arya. Iniisip ang ekspresyon ni Mrs. Morrison nang magsalita siya ngayon, lalo siyang nag-alala. Lumapit si Allen at niyakap siya. "I guess she has something to announce herself."
Sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay ang maging suporta ni Arya. Alam niyang tanging pamilya lang ang kahinaan ni Arya. Ngayon lang, binigyan niya ako ng isang jewelry box at sinabi niya na gusto niyang mamuhay ako ng magandang buhay in the future. Allen, masama ang kutob ko. Magpapadala ako ng isang tao para protektahan siya. Agad namang utos ni Allen kay Martin. Pagkatapos noon, tinawagan ni Arya ang pamilya Morrison at nalaman niyang matagal nang aalis si Mrs. Morrison. Ano pa ang nangyari sa bahay kamakailan? Ang sumasagot sa tawag ay ang mayordoma ng Morrison family. Napaisip siya saglit at sinabi sa kanya ang tungkol sa away ni Georgia at Mrs. Morrison kahapon. Pangatlong Miss, karaniwang maisasabihin ang panganay na Miss para kontrahin ang Madam, ngunit hindi ito sobra-sobra kahapon. Pagkababa ni Arya ng telepono, tinawagan niya kaagad si Georgia at nagtanong, inaam mo ang ilang taon pero ayaw mo pa ring tumigil. Sabihin ko sa iyo, kung may mangyari man sa aking ina, tiyak na hindi kita bibitawan. Iniwan ko na ang Morrison family, pero ayaw mo pa rin akong pakawalan. Sige, aagawin ko ang pamilya Morrison at ipapaalam sa iyo kung paano isulat ang salitang panghihinayang. Narinig ni Georgia ang babala ni Arya at hindi ito isinapuso. Palagi kang walang pakialam sa iyong ina. Ngayon ano? Pagod na siyang maging aso ng pamilya Morrison at nagreklamo sa iyo. Gusto ko lang siyang ibuli. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Nagkunwaring kalmado si Georgia at sinabing. Mas alam niya kaysa kanino man na kung talagang nagkaproblema si Mrs. Morrison dahil sa kanya, not to mention Arya, kahit si Old Master Morrison ay hindi siya pababayaan. Dagdag pa ni Arya, malamang nakukunin ni Old Master Morrison ang lahat sa kanya. Ngunit ang mga bagay ay umunlad na sa yugtong ito, paano niya aaminin ang pagkatalo at humingi ng awa kay Arya? Georgia, pinilit mo ako. Inayos na ni Allen ang sasakyan at diretsong dinala si Arya sa Crown Hotel. Umaasa siya na may oras pa. Sa oras na ito, ang maaari niyang gawin ay gawin. Iyon lang ang mayroon. Galit na galit si Georgia nang matanggap niya ang tawag ni Arya. Ano siya? Bakit niya ako ginaganito? Saway ni Georgia sa opisina. Director Morrison, anong nangyari? Tanong ng katulong. Espesyal na tinawagan ako ni Arya at sinabi sa akin na gusto niyang ilayo ang pamilya Morrison. Gusto niya akong pagsisihan. Ikinuyom ni Georgia ang kanyang mga kamao at ninisyan, sa tingin ba niya ay matatakot ang lahat sa kanya? Natigilan ng katulong, mukhang hindi ito ang sasabihin ni Arya. Alam niya na pinahiya ko ang kanyang ina sa Morrison family, kaya espesyal siyang pumunta para balaan ako. Sinabi pa niya sa telepono na kapag may nangyari sa kanyang ina, siguradong hindi niya ako bibitawan. Hindi ako naniniwala na ang mahina at walang kakayahan na ina niya ay magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang anumang bagay. Kahit na may mangyari talaga sa kanya, magandang balita iyon. Director Morrison, dapat ba tayong tumawag sa bahay at magtanong? Inakala ng katulong na hindi ito gagawin ni Arya kung wala talagang nangyari sa kanyang ina. Anong itatanong? Ano ang kinalaman ng buhay o kamatayan niya sa akin? Hindi umiwas ng tingin si Georgia. Hindi na niya hinintay na mamatay kaagad si Mrs. Morrison. Hindi na nilayo ni Georgia na imbestigahan ang usapin ng kalooban ni Old Master Morrison. Kahit sino pa ang huling tagapagmana, may karapatan siyang samantalahin ang sitwasyon at nagkaroon ng pagkakataong manalo. Habang iniisip ito ni Arya, mas nararamdaman niyang may mali. Natatakot siya na baka may gawin talaga ang kanyang ina. Sa katunayan, pagkatapos na ikasal si Mrs. Morrison sa pamilya Morrison, gusto niyang sabihin ang totoo araw-araw. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi niya maaaring hayaang magdusa ang kanyang nag-iisang anak na babae kasama niya. Napasulyap lang si Allen sa ekspresyon ni Arya at alam niyang hindi siya komportable ngayon. Ayos lang ni. Kahit na pumunta siya sa mga reporter, ano ang masasabi niya? Umiling si Arya, hindi ko maisip kaya nga nag-aalala ako. Tahimik na hinawakan ni Allen ang kamay niya. After meeting, malalaman mo lahat. Huwag bigyan ang iyong sarili ng labis. Nakipag-ugnayan na si Martin sa manager ng hotel. Siguradong magiging maayos ang iyong ina. Allen ni. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ang mga salita ni Allen ay nagbigay ng matinding lakas ng loob kay Arya.
Bigla siyang nagkaroon ng kumpiyansa na harapin ang mga susunod na mangyayari dahil alam niyang kahit gaano kalayo ang mga bagay, palaging may nakatayo sa likod niya para alalayan siya. Okay, pakinggan natin kung ano ang gusto niyang sabihin sa mga reporter. Okay, pakinggan natin kung ano ang gusto niyang sabihin sa mga reporter. Ang kanyang relasyon sa Morrison family ay hindi na lihim. Sa karamihan, wala na siyang pakialam sa mga headline ng ilang beses pa. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa entrance ng hotel. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, hindi sila direktang bumaba ng sasakyan. Dumating na si Martin. Nagpabuok na si Mama ng room 1,706. Hindi pa dumarating yung mga reporter. Wala ka bang pakialam dito? Narinig ni Arya na natural na tinawag ni Allen ang kanyang ina. Bigla siyang nakaramdam ng matinding emosyon. Ilang taon na ba mula nang tawagin niya ng ganyan si Mrs. Morrison? Siya ang taong hinayaan kang dumating sa mundong ito. Kahit anong gawin niya noon para sa akin, nanay mo siya. Sa totoo lang, sa puso mo, hindi ka nagalit sa kanya. Ikaw ang pinakamamahal sa kanya. Maaari mo siyang dalhin para manirahan ng magkasama. Kahit anong mangyari basta magkasama kayo ng nanay mo, masosolusyonan yan. Laging nakikita ni Allen ang kanyang mga iniisip sa isang sulyap, kasama na ang masalimuot na damdamin niya para sa kanyang ina, at ang mga salitang wala siyang lakas ng loob na sabihin. Naiintindihan ni Allen ang lahat ng ito. Seryosong tumango si Arya, okay, I will listen to you. Kailangan niya ng ganoong tao para ipaliwanag ang lahat para sa kanya sa dilim. Sa oras na ito, natagpuan din ni Mr. Morrison ang isang bagay na mali. Sinabi ni Mrs. Morrison na dadalo siya sa kasal ng anak ng matandang kaklase, ngunit kinuha niya ang kahon ng alahas na nakalagay sa kwarto. Nang umalis siya, hindi niya hinayaang sunduin siya ng driver. Tanong ni Mr. Morrison sa ilang kaibigan na kadalasang malapit kay Mrs. Morrison. Sinabi nila na hindi pa nila narinig na pupunta si Mrs. Morrison sa kasal. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nag-aalala. Nag-aalala siyang baka malungkot si Mrs. Morrison sa mga sinabi ni Georgia. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, dumiretso si Mr. Morrison sa opisina ni Georgia. Dad, bakit ka nandito? Nakita ni Georgia na hindi siya nakontak ni Mr. Morrison ng maaga at dumiretso sa opisina. Nagtatakang tanong niya. Bago pa makapagsalita si Mr. Morrison, sumugod ang assistant ni Georgia. Director Morrison, inayos ni Madam Morrison na makipagkita sa ilang media reporters. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang gawin. Anong sabi mo? Napakunot ang noo ni Mr. Morrison nang marinig iyon. Dad, anong nangyari? Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Georgia si Mr. Morrison na nagbibigay ng ganoong ekspresyon. Ito ang kasalanan mo. She had already married in the Morrison family para sa napakaraming taon. Bakit ayaw mo siyang iwan? Pinilit mo siyang pumunta sa isang sulok ngayon, nagiging berde ang mukha ni Mr. Morrison nang sumigaw siya ng masama, kung sasabihin niya ang kahit ano sa mga reporter, walang sinuman ang makakaranas ng kahihinatnan. Dod, sinong pinagsasabi mo? Hindi kaya siya nag-host ng isang bagay sa aming pamilya? Bilisan mo, tigilan mo siya. Kung hindi, ang aming pamilya ay muling matatapos. Nagmamadaling lumabas si Mr. Morrison. It was just that hindi niya alam kung saan hahanapin si Mrs. Morrison. Sa sandaling ito, gustong makipagkita ni Mrs. Morrison sa mga mamamahayag. Giorgio saw how anxious Mr. Morrison was on bahagyang napasimangot. What exactly will happen? Ang assistant ay nakatayo sa gilid at tahimik. Kung gusto niyang makita ang mga reporter, hayaan siyang makita sila. Hindi ako naniniwala na sinasabi niya sa reporter ang anumang sikreto. Para sa napakaraming taon, ang ating Morrison family ay walang lugar na pabayaan siya. Hindi niya intensyon na pigilan si Mrs. Morrison. Gaano karaming problema ang maaaring idulot ng may bahay? Mabilis na kumalat ang balita na gusto ni Mrs. Morrison na makipagkita sa mga reporter. Inakala ni Allen na ang mga tao mula sa Morrison family ay darating upang pigilan sila, ngunit hindi nila ito ginawa. Ngunit kahit na dumating sila para pigilan siya, hahayaan ni Allen si Mrs. Morrison na magsoy ng lahat ng nakasanayan niyang soy. Tudoy, walang makakapigil sa kanya. Sa palagay ni Allen, kung gagawin lamang ni Mrs. Morrison ang hakbang na ito, mawawala ang kanyang relationship kay Aryo.
Para kay Aryo, handa siyang gawin ang lahat. Si Mr. Morrison ay sumugod sa hotel na parang crazy, ngunit walang sapat na oras. Noong 3:00 ng hapon, si Mrs. Morrison at ang kanyang mabuting kaibigan, nakipagkita si John sa mga mamamahayag sa maliit na silid ng pagpupulong sa gilid ng hotel. Si Aryo, kasama ni Allen, ay dumating sa hotel ngunit hindi ito nakilala ng mga mamamahayag. Binuksan nila ang kwarto malapit sa meeting room. Si Mrs. Morrison ay naghahasik na napakaraming reporter ang dumating at medyo kinakabahan. Pinunasan ni John ang kanyang hand. They are all people I'm familiar with in the newspaper. Huwag mag-alala at soy ito ng buong tapang. Iulat nila ang katotohanan at magpapatotoo para sa iyo. Pupunta rito ang mga mamamahayag dahil sa pagkakakilanlan ni Modong Morrison kay Aryo. Bagamat ang balita ng pag-aalsa ni Aryo ng masasamang espiritu ay napigilan kamakailan, siya ay mainit na paksa at walang sinuman ang nakagawian na palampasin ang pagkakataong mag-ulat ng malalaking balita. Huminga ng malalim si Mrs. Morrison at tumayo sa soy sa mga reporter. Maraming salamat sa pagpunta. Ang mga reporter ay bumangon sa kanilang mga komeros at nakita ang mukha ni Mrs. Morrison. Ang pangalan ko ay Astrid Gilbert, ang daughter-in-law ng chairman ng Morrison Group. Ang aking anak na babae ay ang malaking store sa iyong mga mata, Aryo Morrison. Espesyal kong inimbitahan ang lahat sa tudoy dahil wala akong ilang salita sa soy. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Nagpakasal na siya sa pamilya Morrison sa loob ng maraming taon. Bakit ayaw mo siyang aminin? Pinilit mo siya sa isang sulok ngayon, naging berde ang mukha ni Mr. Morrison habang galit na sumisigaw, kung may sasabihin siya sa mga reporter, walang sinuman ang makakayanan ang kahihinatnan nito. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Baka may something siya sa pamilya natin? Bilisan mo at pigilan mo siya. Kung hindi, matatapos talaga ang pamilya natin. Nagmamadaling tumakbo palabas si Mr. Morrison. Kaya lang hindi niya alam kung saan hahanapin si Mrs. Morrison. Sa sandaling ito, malapit nang makipagkita si Mrs. Morrison sa mga mamamahayag. Nakita ni Georgia kung gaano kabalisa si Mr. Morrison at bahagyang kumunot ang noo. Ano nga ba ang mangyayari? Ang katulong ay nakatayo sa gilid at tahimik. Kung gusto niyang makita ang mga reporters, then let her see them. Hindi ako naniniwala na masasabi niya sa reporter ang anumang sikreto. Sa napakaraming taon, walang lugar ang aming pamilyang Morrison para pabayaan siya. Hindi niya intensyon na pigilan si Mrs. Morrison. Gaano karaming problema ang maaaring idulot ng isang may bahay? Mabilis na kumalat ang balita na gustong makipagkita ni Mrs. Morrison sa mga reporter. Inakala ni Allen na darating ang mga tao mula sa Morrison family para pigilan sila, ngunit hindi nila ito ginawa. Ngunit kahit na dumating sila para pigilan siya, hahayaan ni Allen si Mrs. Morrison na sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. Ngayon, walang makakapigil sa kanya. Sa palagay ni Allen, kung gagawin lamang ni Mrs. Morrison ang hakbang na ito, ang relasyon nila ni Arya ay mapapagaan. Para kay Arya, handa siyang gawin ang lahat. Si Mr. Morrison ay sumugod sa hotel na parang baliw, ngunit walang sapat na oras. Nang hapong iyon, 3:00, nakipagkita si Mrs. Morrison at ang kanyang mabuting kaibigan, si Jane sa mga reporter sa maliit na silid ng pagpupulong sa gilid ng bulwagan ng hotel. Dumating sa hotel si Arya, kasama si Allen, ngunit ayaw nitong kilalanin ng mga mamamahayag. Binuksan nila ang isang kwarto malapit sa meeting room. Nakita ni Mrs. Morrison na napakaraming reporter ang dumating at medyo kinakabahan. Tinapik ni Jane ang kamay niya. Lahat sila ay mga taong pamilyar sa akin sa dyaryo. Huwag mag-alala at sabihin ito ng buong tapang. Iulat nila ang katotohanan at magpapatotoo para sa iyo. Pupunta rito ang mga reporter dahil sa pagkakakilanlan ni Madam Morrison at kay Arya. Kahit na ang balita tungkol sa pagpapalaki ni Arya ng masasamang espiritu ay napigilan kamakailan, siya ay isang mainit na paksa at walang gustong palampasin ang pagkakataong mag-ulat ng malalaking balita. Huminga ng malalim si Mrs. Morrison at tumayo para sabihin sa mga reporter, maraming salamat sa pagpunta. Itinaas ng mga reporter ang kanilang mga kamera at itinutok sa mukha ni Mrs. Morrison. Ang pangalan ko ay Astrid Gilbert, ang manugang ng chairman ng Morrison Group. Ang aking anak na babae ay ang malaking bituin sa iyong mga mata, Arya Morrison. Espesyal kong inimbitahan ang lahat ngayong araw dahil mayroon akong ilang mga salita na sasabihin.
Ang mga reporter ay pawang mga taong nakaranas ng malalaking sitwasyon. Ngayong nakita na nila ang ekspresyon ni Astrid nang sabihin niya ang mga salitang ito, agad nilang napagtanto na may hindi tama. Mukhang may nangyari talaga sa Morrison family. Dumating siyang mag-isa. Wala siyang ibang miyembro ng Morrison family sa tabi niya. Dahil ba ito sa mga chismis tungkol sa pagiging mistress kanina? Naaalala ko na ang pamilya Morrison ay minsan ng lihim na inaprubahan ang bagay na ito. Sinimulan na ng mga mamamahayag ang pagtalakay sa bagay na ito. Napuno sila ng kuryusidad sa pagpupulong ngayon. Kung tutuusin, may kaugnayan ito kay Arya. Mula nang bumalik si Arya, ang bawat galaw niya ang pinagtutuunan ng pansin, hindi pa banggitin na ang lumabas ngayon sa media ay ang kanyang biological mother. Alam ko na kanina, ang pamilya Morrison ay tacitly na inaprubahan na ako ay isang mistress. Halos 20 taon na akong kasal sa pamilya Morrison at inakala ng lahat na isa akong mistress. Kahit ako mismo ay pinilit na tiisin ang lahat ng ito ng tahimik. Noong una, dadalhin ko sana ang mga bagay na iyon sa kabaong, ngunit nang ang mga bagay na ito ay nagdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa aking anak na babae, natanto ko na hindi na ako maaaring manahimik pa. Para sa akin, nahulog siya sa pamilya Morrison at nag-iisa sa mundo. Gaano karaming hirap ang hindi niya kinailangan para makamit ang mga nagawa ngayon? Bilang isang ina, hindi ko ginampanan ang alinman sa aking mga responsibilidad. Hiyang-hiya ako. Ayokong maging pabigat sa anak ko. Basang-basa na naman ang mga mata ni Astrid, at nabulunan din ang boses niya. Kung ganoon, ano ang sasabihin mo ngayon? Hihingi ka ba ng tawad sa publiko? Sigaw ng isang reporter. Hinigpitan ni Astrid ang hawak sa mikropono at seryosong sinabi, hindi ako nandito para humingi ng tawad. May mga bagay akong gustong linawin. Ayokong mapahamak ang anak ko ng mga pakana ng ibang tao. Ang tinutukoy mo ba ay si Arya na nasaktan sa paggawa ng pelikula kanina? Agad na naisip ng mga reporter ang balita tungkol sa film crew ng Dark Knight Fanatic. Sa totoo lang, ang unang asawa ng asawa ko ay hindi anak ng Steele Group, si Kimberly Steele, na kilala sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, lahat ng nangyari dito ay nai-broadcast ng live sa telebisyon. Si Eldridge Morrison ay nakaupo sa kanyang opisina at nakita ang lahat. Chairman, dapat ba natin silang pigilan? Tanong ng katulong. Hanggat tumawag sila sa telepono, tiyak na ibibigay ng istasyon ng telebisyon ang mukha ng Morrison family at sugpuin ang live na broadcast ng balita. Pumikit si Eldridge at umubo ng 2 beses. Pumikit si Eldridge at umubo ng 2 beses. Hindi na kailangan. Darating din ang dapat dumating. Hindi ko maiwasan. Gusto ko ring marinig ang sasabihin niya. Kung tungkol sa kapalaran ng mga batang iyon, lahat sila ay nasa kanilang mga kamay. Hindi ko makontrol kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pagkasabi noon ni Astrid ay mas naging solemn ang kapaligiran. Lahat ng mga reporter ay nakatutok sa kanya ang kanilang mga kamera at hinihintay siyang magsalita. Labis na curious ang lahat kung anong uri ng nakakagulat na lihim ang ibubunyag ni Astrid. Na-curious din sila kung paano niya aalisin ang mga chismis na si Arya ay isang di-mistress na anak. Isa-isang inilabas ni Astrid ang ebidensyang inihanda niya noon pa man. Ang kanyang sertipiko ng kasal sa ama ni Arya, ang larawan ng pamilya ng 3, at iba pang mga dokumento. Before he married that Steele family's daughter, I already married to him. Noong ipinanganak ko ang anak niya, hindi niya kilala si Kimberly Steele. Hindi si Arya ang aming unang anak. Bago siya, nagkaroon kami ng isang anak na babae, ngunit siya ay namatay dahil sa sakit noong siya ay napakabata. Malaking dagok sa akin ang pagkawala ng batang iyon. Nanlumo ako kaya hindi ko napansin ang pagbabago ng aking asawa. Sa pamamagitan ng mga relasyon sa pamilya, nakilala niya ang anak na babae ng grupong Steele. Upang makuha ang mga karapatan sa mana ng Morrison Group at Steele Group, nagsimula silang mag-date ni Kimberly ng palihim, malayo sa akin. Nagkaroon pa sila ng 2 anak. Nalaman ko lang ang tungkol sa kanilang relasyon noong buntis ako kay Arya. Noong panahong iyon, mayroon na silang 4 na taong gulang na anak na babae at 2 taong gulang na anak na lalaki. Nang malaman niyang buntis ako ulit kay Arya, pinilit niya akong hiwalayan. Ayokong makitang maging bakla ang lalaking minahal ko. Kaya pinirmahan ko ang divorce agreement.
Walang babaeng papayag na niloloko siya ng kanyang asawa. I hate his heartlessness and also hate my own weakness. Nang si Arya ay 5 taong gulang, bumalik siya upang hanapin ako. Sinabi na nais niyang bigyan ang bata ng isang kumpletong tahanan. At talagang naniwala ako sa mga salita niya. Ngunit ang gusto niya ay hindi bigyan ang aking anak na babae ng isang buong tahanan, ngunit ang paghahanap ng isang tagapag-alaga na mag-aalaga sa 3 pa niyang anak. Nang palihim nilang ipanganak ni Kimberly ang 2 anak, hindi nila sinabi sa mga nakatatanda sa 2 pamilya. At nang malaman ito ng 2 pamilya, gusto na nilang magpakasal sila. Kaya naman pinilit niya akong hiwalayan siya, para bigyan ng lehitimong pangalan ang mga anak nila ni Kimberly. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy siyang nakikiusap na huwag sabihin ito. Natatakot siyang masaktan ang 3 pa niyang anak. Matagal na akong nag-iisang ina, at alam ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging oporent. Upang maprotektahan ang iyong sarili ng isang mapagmahal na ama na kanyang ginawa, itinago ko ang lihim na ito. Gayunpaman, dahil sa aking pangulila, ako ay talagang naging babaeng babae na sinasabi nila. Iniiwasan kong hindi ako mabait na tao. Nang mabalitaan kong namatay na si Kimberly, napabuntong hininga ako nang makita ng langit ang mga mata. But after all, she's already gone, walang saysay na ipagpatuloy ang pagpupursige. Gayunpaman, sinaktan nila ang aking anak na babae sa oras ng uguin. Hindi ko na ipagpatuloy ang pagtitiis nito. Si Aryo ang tanging lehitimong anak ng Morrison family na siyang katotohanan. Hindi ako mistress. Ni ang aking anak na babae ay hindi anak ng may bahay. Sa sandaling ito, lahat ng mga mamamahayag ay nabigla sa lihim na ito. Sinong mag-aakala na ang Morrison family ay magtatago ng ganoong lihim? Bukod dito, ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng modom ng Morrison family sa harap ng lahat. Tiniis niya ito sa loob ng maraming taon para sa kanyang asawa. Ngayon, oras na para patunayan siya sa pagiging inosente ng kanyang anak. Maniwala ka sa lahat ng sinabi ko. Huwag mo nang siraan ang aking anak na babae o ang anak ng may bahay. Ito ay talagang hindi EOC para sa kanya upang woke up sa doy na ito. Lahat ng ebidensyang inilabas ko tuloy ay totoo at epektibo. Handa akong sagutin ang lahat ng iyong mga katanungan anumang oras. Umaasa ako na mas bigyan ninyo ng pansin ang mga gawa ni Aryo sa pelikula at huwag gumamit ng mga ganitong chismis para saktan siya. Kasunod nito, yumuko si Astrid sa lahat ng mga reporter. Lahat ng sinabi niya ay totoong-totoo at taos-puso na walang sinuman ang makapagdududa. Lumalabas na ang mga Morrison family Hod Alway ay nagtago ng ganoong lihim. Modong Morrison, hindi ka ba naghihiganti ang Morrison family kung sasabihin mo sa amin ang tungkol dito ngayon? Mas mapait ang ngiti ni Astrid nang marinig ang tanong na ito. Kung hindi dahil sa aking anak, baka dinala ko ang sikretong ito sa aking kakahuyan. I'm standing here on sewing everything means I'm ready to destroy everything together. Hindi na ako masyadong makasarili. For and my so-called love, I can't draw down in my daughter's life. Sana makita ng lahat ang pagganap ni Aryo sa dromo at hindi siya saktan ng hindi nararapat na reputasyon. Ang aking anak na babae ay hindi anak ng may bahay. She has always namuhay ng marangal at walang utang kanino man. Nang matapos siyang magsalita ay nabulunan ang boses ni Astrid. Salamat sa inyong lahat. Tama na ang gusto ko sa toyo. Ibinaba niya ang mikropono at si John na nasa tabi niya ay humakbang para suportahan siya. Sa ibaba ng stage, ang mga reporter ay umikot ng pagtalakay. Ilang taon na akong single mother at alam ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang magulang. Upang maprotektahan ang imahe ng isang mapagmahal na ama na hirap niyang nilikha, inilihim ko ito. Gayunpaman, dahil sa aking pagtitiis, ako talaga ang naging ginang na pinag-uusapan nila. Inaamin ko na hindi ako mabait na tao. Nang marinig ko na namatay si Kimberly, napabuntong hininga din ako na may mga mata ang langit. Pero kung tutuusin, wala na siya, wala nang saysay na ituloy ang nakaraan. Gayunpaman, paulit-ulit nilang sinasaktan ang aking anak. Hindi ko talaga kayang ipagpatuloy ito. Si Arya ang nag-iisang lehitimong anak ng Morrison family na siyang katotohanan. Hindi ako mistress. Ni ang aking anak na babae ay hindi anak ng isang may bahay. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mamamahayag ay nabigla sa lihim na ito. Sinong mag-aakala na ang pamilya Morrison ay magtatago ng ganoong sikreto?
Bukod dito, ito ay isiniwalat ng madam ng pamilya Morrison sa harap ng lahat. Tiniis niya ito ng napakaraming taon para sa asawa. Ngayon, oras na para patunayan ang pagiging inosente niya at ng kanyang anak. Maniwala ka sa lahat ng sinabi ko ngayon. Huwag mo nang siraan ang aking anak bilang anak ng may bahay. Hindi talaga madali para sa kanya ang maglakad hanggang ngayon. Lahat ng ebidensyang inilabas ko ngayon ay totoo at epektibo. Handa akong sagutin lahat ng tanong mo anumang oras. Umaasa din ako na mas bigyan ninyo ng pansin ang mga gawa ni Arya sa pelikula at huwag gumamit ng mga ganitong chismis para saktan siya. Kasunod nito, yumuko si Astrid sa lahat ng mga reporter. Lahat ng sinabi niya ay totoong-totoo at sinsero na walang sinuman ang makapagdududa. Lumalabas na ang pamilya Morrison ay palaging nagtago ng ganoong sikreto. Madam Morrison, hindi ka ba natatakot na maghiganti ang pamilya Morrison kung sasabihin mo ito sa amin ngayon? Mapait ang ngiti ni Astrid nang marinig ang tanong nito. Kung hindi dahil sa anak ko, baka dinala ko ang sikretong ito sa libingan ko. Ako ay nakatayo dito at sinasabi ang lahat ay nangangahulugan na handa akong sirain ang lahat ng magkasama. Hindi ko na kayang maging makasarili. For my so-called love, I can't drag down my daughter's life. Sana makita ng lahat ang pagganap ni Arya sa drama at hindi siya saktan ng hindi nararapat na reputasyon. Ang aking anak na babae ay hindi anak ng isang may bahay. Palagi siyang namumuhay ng marangal at walang utang kaninuman. Nang matapos siyang magsalita ay nabulunan na naman ang boses ni Astrid. Salamat sa lahat. Iyon lang ang masasabi ko. Ibinaba niya ang microphone at humakbang si Jane na nasa tabi niya para alalayan siya. Sa ibaba ng stage, nagsimulang mag-discuss ang mga reporter. Kung hindi dahil sa anak niya, siguradong hindi niya ito sasabihin sa amin. Tingin ko totoo ang mga bagay niya. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng mga bagay na ito para siraan ang pamilya Morrison? Huling beses nang nasugatan si Arya, hindi ito nilinaw ng dahwa sa publiko. Siguro dahil sa relasyong ito. Masyadong inosente si Arya. Sinaktan talaga siya ng sarili niyang pamilya. Upang maprotektahan ang iba pang mga anak ng Morrison family at ang kanyang asawa, siya talaga ang may titulong pagiging mistress. Ang galing talaga ni Madam Morrison. Nagtiis siya ng napakaraming taon. Kung hindi dahil nasa panganib ang buhay ng kanyang biolohikal na anak, hindi niya gagawin ang hakbang na ito. Talagang makasalanan ang puso ng tao. Ano ang gagawin ng pamilya Morrison kina Arya at Astrid sa hinaharap? Hindi naghihiganti si Astrid, nililinaw niya. Ang taong unang nagtaksil sa kanila ay hindi siya. Matapos malinlang ng mga mabulaklak na salita sa loob ng maraming taon, dapat din niyang harapin ng malinaw ang katotohanan. Kung hindi, hindi lang siya ang nalinlang. Astrid, ginawa mo. Napakatapang mo talaga. Maiintindihan ka ni Arya. Tinapik ni Jane ang kanyang balikat na may pag-aalala, nakaraan na ang lahat. Natapos na ni Astrid ang lahat ng gusto niyang gawin at ibinigay ang finishing touch kay Jane. Ang kanyang mga yapak ay walang kapantay na nakaka-relax. Sa buhay na ito, sa wakas ay nagbigay na siya ng paliwanag sa sarili. Sa sandaling lumabas siya, nakita niya si Mr. Morrison na nakatayo sa pintuan. Nagtama ang kanilang mga mata. Saglit na natigilan si Astrid, ngunit sa sandaling ito, wala ni katiting na emosyon sa kanyang mga mata. Nakatingin lang siya sa isang estranghero. Hindi niya gusto ang pagkakakilanlan ng madam ng Morrison family. Ang tanging pag-asa niya ay ang kanyang anak na babae ay mamuhay ng maayos. Nang makita ni Jane ang eksenang ito sa entablado, mabilis siyang tumakbo at dinala si Astrid. Nakahinga lang ng maluwag si Astrid nang bumalik siya sa kwarto sa itaas. Pakiramdam niya ay parang may kumurot sa kanyang lig nang tingnan siya ni Mr. Morrison kanina lang. Hindi siya komportable kaya hindi siya makahinga. Huwag mo nang isipin. Nakapili ka na. Sa hinaharap, ang pagsasama-sama ng iyong anak na babae ay maganda rin, hindi ba? Gusto kong magpahinga. Pumasok si Astrid sa kwarto at nilock ang pinto. Naisip ni Jane na gusto niyang manahimik at hindi siya pinigilan. Ang sinumang dumaan sa ganitong uri ng bagyo ay mapapagod sa pisikal at mental. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pinto. Sino ito? Tita Jane, ako ito, Arya. Sino ito? Tita Jane, ako ito, Arya. Saglit na natigilan si Jane at saka tumakbo para buksan ang pinto.
Nang makita niyang si Arya talaga iyon, tuwang-tuwa siya. Arya, nandito ka na sa wakas. Nasaan ang aking ina? Pagod daw siya at gusto niyang magpahinga. Nasa kwarto siya sa loob. Nilock niya ang pinto sa likod niya. Nagkatinginan sina Arya at Allen. Agad namang pinakiusapan ni Allen si Martin na makipag-ugnayan sa staff ng hotel management. Di nagtagal, dinala ng staff ang susi sa kwarto. Itinulak ni Arya ang pinto at nakita si Astrid na nakahiga sa kama. Para siyang may malubhang karamdaman. Huminto ang mga yabag niya sa kama. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumawag siya, Nanay Di. Ilang taon na ba na hindi niya personal na tinatawag ang salitang kinanay? Nang marinig ito, binuksan ni Astrid ang kanyang mga mata at emosyonal na tumingin kay Arya. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha at nanginginig ang kanyang boses. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas ay handa mo na akong kilalanin. Humihikbi si Arya habang nakasquat sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ni Astrid. Hindi ako mabuting anak. Hindi ko naabot ang pagiging anak ng isang anak na babae. Hindi kasalanan ni nanay. Masyadong makasarili si nanay at pinahirapan ka ng husto. Labis na hindi nakayanan ni Astrid na makipaghiwalay kay Arya. Matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Nang magkayakap ang mag-ina, marahan siyang tinulungan ni Arya na punasan ang kanyang mga luha, nakaraan na ang lahat. Bumalik ka sa akin. Magsasama-sama tayo sa hinaharap. Saglit na natigilan si Astrid at dahan-dahang umiling, hindi pa ito ang oras. Gusto kong bawiin lahat ng pag-aari mo. Naghanda na siya para sa pinakamasama. Makakaalis siya sa malayo, ngunit sa ganoong paraan, mas magiging mayabang ang mga tao sa pamilya Morrison. Higit pa rito, si Arya ang lehitimong kahalili ng Morrison family, kaya hindi na kailangang mamuhay ang mag-ina sa gayong hinaing. Kung mahilig ka sa pag-arte, go at shoot. Si nanay na ang bahala sa mga usapin ng Morrison family. Dapat sa atin ito. Walang sinuman ang makakaagaw nito. Mahigpit na hinawakan ni Astrid ang kamay ni Arya, masyadong mahina si nanay kaya kanya pinahirapan. Sa hinaharap, si nanay ay magsasabunutan. Kung gusto ni Georgia na maging tagapamahala ng Morrison family, kailangan niya muna akong ipasa. Sa hinaharap, darating si nanay upang protektahan ka at hindi ka hahayaang dumaan sa napakaraming problema. Biglang uminit ang puso ni Arya. Hindi niya naiintindihan ang kanyang ina sa loob ng maraming taon at marami pa siyang sinabing makakasakit sa kanya. Kung gayon. Pero, Mama T. I've already decided that have never done anything big in my life. Tiniis ko ang pambubuli at awa ng iba. Kaya hindi ako magkakaroon ng kaunting paggalang sa ating ina at anak ngayon. Lumapit si Allen sa likuran at tinulungan si Aryo na tumayo, ito ang hiling niya. Pinunasan ni Astrid ang kanyang mga luha at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Allen at Aryo. Masayang-masaya si nanay na makita kayong nagmamahal sa iba. Sa hinaharap, si Aryo ay hindi lamang magiging asawa upang protektahan siya, ngunit ang ina rin na mag-uutos sa kanya. Sa mundong ito, walang sinuman ang humihiwalay sa atin. Ang mga luha ni Aryo ay biglang dumulas at patuloy na umaagos. Huwag kang umiyak. Ikaw ngayon o malaking store. Dapat mong bigyang pansin ang iyong emoji. Ngumiti si Astrid at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Now is the time to settle accounts with the Morrison family. Ginawa ito ni Giorgio sa isang napakalaking bagay sa iyo, kaya hindi siya karapat-dapat sa otoridad ng Morrison Group. Kung siya ay nakasanayan upang protektahan ang kanyang anak na babae, dapat niyang snatch back ang kapangyarihan. Si Giorgio ay anak ng umay bahay, kaya hindi siya kwalipikadong magmana ng Morrison family. Sa oras na ito, nakipag-ugnayan si John gamit ang telepono ni Astrid. Nakipag-collect si Old Master Morrison, kaya hindi niya kayo nakikita. It's okay to meet them, pero hindi ako pupunta sa Morrison family para hanapin sila. Sila dapat ang pumupunta sa akin ngayon. Masyado akong nagdusa para sa Morrison family. Ito ay hindi isang bagay na maaaring matukoy sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita. Nang marinig ito ni John kay Astrid, nakaramdam siya ng tuwa para sa kanya mula sa ilalim ng kanyang puso. Kapag ang babae ay naging tunay na malakas, walang makakapigil sa kanya. Nang si Aryo ay determinadong umalis sa Morrison family back noon, she was just like Astrid Todoy, resolute on calm. Minsan,
Pagkatapos makaranas ng ilang mahahalagang bagay, ang isang tao ay maaaring tunay na maipanganak na muli mula sa mga oshes at masira ang lawyer na ito ng sagabal. Sino ang nag-alala sa kanila sa isang bagong buhay? Pagkatapos ng press conference na ito na na-broadcasted online, inilabas ng lahat ng major media websites ang buong proseso ng panayam. Marami ring mga larawan na nakadikit dito bilang ebidensya. Hot o shock? Si Aryo ay hindi anak ng tea mistress. Ang Morrison family house ay nagtatago o sikreto para sa mga decode. Upang maprotektahan ang kanyang anak, nagsalita ang asawa ng mayayamang pamilya. Ang mga balitang ito ay agad na kumalat sa internet at telebisyon. Ang mga balitang ito ay lubos na na-recorded sa hot search list. Dahil sa impluwensya ni Aryo at ang pag-uungkat ng mga karapatan sa mana ng Morrison family, inalis nito ang atensyon ng labas ng mundo. Ang onti-transfer ng plot ay ikinagulat ng mga nanonood. Sinong mag-aakala na ang babaeng nag-asawang Olway ay pinagalitan ang kanyang ginang na actually ang orihinal na asawa, at ang maliwanag at magandang nunal na may-ari ng Morrison family na may actually o skumbog na nagtaksil sa kanyang asawa. Pero, Mama T, napagdesisyonan ko na wala pa akong nagawang malaki sa buhay ko. Tiniis ko ang pambubuli at awa ng iba. Kaya gusto kong magkaroon ng kaunting paggalang sa ating mag-ina ngayon din. Lumapit si Allen mula sa likuran at tinulungan si Arya na tumayo, ito ang hiling niya. Pinunasan ni Astrid ang kanyang mga luha at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Allen at Arya. Masayang-masaya si nanay na makita kayong nagmamahalan. Sa hinaharap, si Arya ay hindi lamang may asawang magpoprotekta sa kanya, kundi pati na rin ang ina na mag-aalaga sa kanya. Sa mundong ito, walang makapaghihiwalay sa atin. Biglang tumulo ang luha ni Arya at patuloy na umaagos. Huwag kang umiyak. Isa ka na ngayong malaking bituin. Dapat mong bigyang pansin ang iyong imahe. Ngumiti si Astrid at tinapik ang balikat ng anak. Now is the time to settle accounts with the Morrison family. Napakalaking bagay ang ginawa ni Georgia sa iyo, kaya hindi siya karapat-dapat sa otoridad ng Morrison Group. Kung gusto niyang protektahan ang kanyang anak, dapat niyang agawin muli ang kapangyarihan. Si Georgia ay anak ng isang may bahay, kaya hindi siya kwalipikadong magmana ng pamilya Morrison. Sa oras na ito, pumasok si Jane dala ang telepono ni Astrid, tumawag si Old Master Morrison at sinabing gusto niya kayong makita. Okay lang na makilala ko sila, pero hindi ako pupunta sa Morrison family para hanapin sila. Sila dapat ang pumunta sa akin ngayon. Masyado akong nagdusa para sa Morrison family. Ito ay hindi isang bagay na maaaring patahimikin sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita. Nang marinig ni Jane na sabihin ito ni Astrid, nakaramdam siya ng saya para sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kapag ang isang babae ay tunay na malakas, walang makakapigil sa kanya. Nang si Arya ay determinadong umalis sa Morrison family noon, siya ay katulad ni Astrid ngayon, determinado at mahinahon. Minsan, pagkatapos makaranas ng ilang masasakit na bagay, ang isa ay maaaring tunay na maipanganak na muli mula sa abo at masira ang layer na ito ng sagabal. Ang naghihintay sa kanila ay isang bagong buhay. Matapos may broadcast online ang press conference na ito, inilabas ng lahat ng mga pangunahing website ng media ang buong proseso ng panayam. Marami ring mga larawang nakakabit dito bilang ebidensya. Nakakaloka. Si Arya ay hindi anak na mistress. Ang pamilya Morrison ay nagtatago ng isang lihim sa loob ng mga dekada. Upang maprotektahan ang kanyang anak na babae, nagsalita ang asawa ng isang mayamang pamilya. Ang mga burador ng balita na ito ay agad na kumalat sa internet at telebisyon. Ang mga draft ng balitang ito ay lubos ding iginagalang sa listahan ng mainit na paghahanap. Dahil sa impluwensya ni Arya at sa usapin ng mga karapatan sa mana ng pamilya Morrison, naakit nito ang atensyon ng labas ng mundo. Ang anti-transfer ng balangkas ay nagulat sa lahat ng mga nanonood. Sinong mag-aakala na ang babaeng laging pinapagalitan bilang mistress ay ang tunay na orihinal na asawa at ang matingkad at magandang lalaking may-ari ng Morrison family ay talagang isang hamak na nagtaksil sa kanyang asawa. Nang makita ng mga netizen na pinagalitan si Arya, muling nabulabog ang mainit na usapan. Pagkatapos ng aksidente ni Arya, napakaraming masasamang tsismis na hindi lamang nabago ang kanyang pagkatao, ngunit halos mapilitan din siyang umalis sa bilog. Ngayong pag-isipan ko ito, magagawa ba ng kanyang kapatid sa ama ang lahat ng ito?
Masyadong nakakatakot ang wealthy class. Wala silang konsensya. Para sa pera at kapangyarihan, magagawa nila ang lahat. Sa tingin ko ito ay ginawa ng malaking miss ng Morrison family. Kung wala si Arya, hindi ba niya makukuha ang lahat ng bagay sa pamilya Morrison? Noon, pinalayas ng pamilya Morrison si Arya sa bahay. Ito ay dahil ang malaking miss ng pamilya Morrison ay nagdudulot ng gulo. Sa buong Morrison family, si Georgia lang ang nakatarget kay Arya. Siya ang pinaka-umaasa na si Arya ay mawawala sa mundong ito. Kung ang pinsala ni Arya ay may kinalaman sa isang tao, tiyak na si Georgia ang unang taong pinaghihinalaan. Talagang hindi nakayanan ni Astrid ang panganib sa buhay ng kanyang anak kaya pinili niyang tumayo. Ito ang pinakadakilang lugar ng isang ina. Hindi ko talaga alam kung ang malaking miss na iyon ng ulo ng Morrison family ay napisil sa pinto. Paano siya magiging masama? Ngayong mas magaling na siya, ang panganay na si Miss ay naging anak ng isang may bahay. Ito ay retribution, tama ba? Si Arya ay umaasa sa kanyang sarili mula noong siya ay nagdebut. Wala pa siyang nabanggit tungkol sa background ng Morrison family. Nakita rin ng pamilya Morrison ang live na broadcast ng panayam na ito. Malaking pagbabago ang iniisip ng lahat. Tahimik na nakaupo si Eldridge sa kanyang silid ng mahabang panahon. Nang marinig ng dalawa pang kapatid ng Morrison family ang balitang ito, nabigla lang sila saglit. Sa anumang kaso, ang pamilya Morrison ay ginulo na ni Georgia. Nagtago si Mr. Morrison sa bodega ng hotel, hindi nangahas na lumabas. Hindi niya akalain na gagawin talaga ito ni Astrid. Ang sikreto na masinsinan niyang iningatan sa loob ng maraming taon ay nabunyag ng ganoon. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya kinasusuklaman si Astrid. Alam din niya na ang dahilan kung bakit ngayon lang nalantad ang bagay na iyon ay dahil sa kabaitan ni Astrid. Para naman kay Georgia, pagkatapos niyang makita ang balita sa opisina, isang hindi makapaniwalang pag-iinis ang pinakawalan niya. Pare fake ang mga bagay na iyon, di ba? Sino ang tumulong sa kanya na ayusin ang pulong na ito? Isa itong chismis. Gusto kong ituloy ang kanilang legal na responsibilidad. Ang aking ina ay ang noble miss ng Steel Corporation. Siya ang orihinal na asawa ng aking ama. Ang aking ina ay ang noble miss ng Steel Corporation. Siya ang orihinal na asawa ng aking ama. Lahat ng ito ay dahil dito, Astrid. Nakipagtulungan siya sa mga reporter para umarte sa eksenang ito. Hindi totoo ang sinabi niya. Hindi ito maaaring totoo. Tila nabaliw si Georgia habang hinahampas ng malakas ang mesa. Maaari lamang niyang gamitin ang pamamaraang ito upang mailabas ang kanyang galit. Kahit anong mangyari, ayaw niyang maniwala sa realidad. Umiling ang katulong. Direktor Morrison, nakita ng mga reporter ang ebidensya. Hindi ito pek. Ano sila? Dapat kinuha nila ang pera para isulat ang mga ulat na iyon. Napakaraming tao ang nanonood, imposibleng pekin ito. Napakagatlabi si Georgia. Natigilan ang mga mata niya, hindi. Ako ang panganay na binibin ng pamilya Morrison. Impossible, D. Napailing na lang at napaatras ang katulong nang makitang ganito si Georgia. Sa oras na ito, nakaranas na ng matinding pagkabigla si Georgia. Siya ay palaging napaka-proud at mayabang ngunit ngayon ay napatunayan na siya ay anak ng isang may bahay. Magiging bula ang lahat ng hinahabol niya sa lahat ng oras na ito. Siya ay malungkot at nakakaawa. Kaya lang kung hindi dahil sa kanyang pagiging malupit at gustong patayin si Arya, marahil ay hindi ibinunyag ni Astrid ang sikretong ito na nakatatak sa loob ng maraming taon. Sa huli, si Georgia ang kumain ng mapait na bunga ng sarili niyang paghihirap. Ngayon alam na ng buong mundo na para sa kapakanan ng kapangyarihan, gumamit siya ng masasamang paraan para harapin ang sarili niyang kapatid. Walang kapangyarihang napaupo si Georgia sa lupa at ang buong pagkatao niya ay nahulog sa estado ng pagkalito. Paano siya mabubuhay sa hinaharap? Sa lalong madaling panahon, natanggap ng katulong ang tawag ni Eldridge, okay lang ba si Georgia? Hindi maganda. Hindi na siya nagsasalita ngayon at parang wala sa sarili. Sumagot ng totoo ang katulong. Papuntahin mo siya. Kailangan mong gawin sa kanya na aminin ng personal ang ilan sa kanyang mga pagkakamali. Naiintindihan mo, Chairman? Ihahatid ko siya ngayon. Sagot ng katulong.
Sa karagdagan, ang lahat ng kanyang mga tungkulin sa Morrison Group ay inalis na. Wala siyang karapatang magmana ng Morrison family. Napatingin ang katulong kay Georgia na may simpatya matapos marinig ang sinabi ni Eldridge. Kaya, pumunta siya sa harap niya at tinulungan siyang tumayo. Hiniling sa akin ng chairman na pabalikin ka. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng emosyon ni Georgia. Mas alam niya kaysa sa sinuman kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos niyang bumalik. Hindi na nakayanan ni Georgia at sumandal sa mga braso ng katulong at umiyak. Kailangan lang niyang umiyak ngayon. Bumuntong hininga ang assistant at hindi siya tinulak uwi. Sa sandaling ito, ang asawa ni Giorgio ay sumugod pagkatapos niyang maghasik ng balita. Papasok na sana siya sa opisina at nasaksihan ang eksenang ito. Anong ginagawa niyo? Mabilis na sinuportahan ng assistant si Giorgio, hindi. Hindi ko ini-expect na ganito ang mood niyo sa mga oras na ito. Na-misunderstood mo. Walang nangyari sa pagitan ng Chief Executive Officer Morrison at sa akin. Ang assistant ay nagsamantala ng linggo. Magwala. Umiyak ang asawa ni Giorgio at kinuha si Giorgio uwi. Sa elevator, tumingin siya kay Giorgio at naikuyom ang mga kamao. Mula nang ikinalulungkot siya ni Giorgio, hindi na sila naghod o normoldoy. Hindi lamang ang babaeng ito ay nagnanais ng kapangyarihan, ngunit siya ay napakalupit. Ngayong alam na ng lahat ang tungkol sa motor ng Morrison family, paano siya makakalabas para talakayin ang negosyo sa hinaharap? Sa kabilang banda, si Giorgio ay actually o anak na babae ng may bahay. Sa hinaharap, pupunta pa ba siya sa baybayin ng mga oset ng Morrison family? Napakabigat ng pressure sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay hindi na angkop si Giorgio na maging asawa niya. Isang babae na walang puso at walang awa ay walang kabuluhan. Bilang karagdagan sa relationship sa pagitan ng Giorgio on that assistant, ang kanilang marriage had already ay natapos na. Hinatid ni Alan si Ario at Astrid Bach sa Orchid Court Villa. Magpahinga ka na kay mama. Maghahanda ako ng hapunan. Marahang hinawakan ni Allen ang balikat ni Ario, huwag ka nang umiyak. Sa hinaharap, happiness lang ang haharapin mo di. Tumango si Ario at mumiti. Kinuha niya si Astrid para magpalit ng damit. Sa oras na ito, naglaan si Astrid ng oras upang bisitahin ang tahanan ni Ario at Allen. Ang mundong ito ng dalawang tao ay nagmumode sa kanya ng happiness o warmth. Bagamat isa sa kanila ang Chief Executive Officer ng kumpanya, at ang isa pang kumpanya, hindi sila naiiba sa karaniwang mag-asawa nang isara nila ang pinto. Mas minahal pa nga nila si each other at mas pinagkatiwalaan nila ang isa pa. Nakikita kang masayang-masaya, si nanay ay muling nabigla. Mahal na mahal ako ni Allen. Maraming mga bagay na hindi ko sanay na sabihin, ngunit siya ay maghahanda para sa akin sa susunod. Ang swerte ko na nakilala ko siya. Ngumiti si Ario at sinabi, pupunta ka at maninirahan sa amin sa hinaharap. Ito ang iyong munting mundo. Paano ko nagawang istorbohin ka? Huwag kang mag-alala. Mom has other accommodations, tiningnan ni Astrid ang kanyang anak na may emosyon. Kailan mo ba ako bibigyan ng isang maliit na grandson o granddaughter? Kailangan lang niya ng lugar para umiyak ngayon. Napabuntong hininga ang katulong at hindi siya tinulak palayo. Sa sandaling ito, sumugod ang asawa ni Georgia matapos niyang makita ang balita. Pumasok siya sa opisina at nasaksihan ang eksenang ito. Anong ginagawa niyo? Mabilis na sinuportahan ng assistant si Georgia, hindi. Hindi ko ini-expect na nasa ganitong mood kayo. Na-misunderstood mo. Walang nangyari sa pagitan namin ni Chief Executive Officer Morrison. Mahinang paliwanag ng katulong. Magwala. Umungol ang asawa ni Georgia at dinala si Georgia. Sa elevator, tumingin siya kay Georgia at naikuyom ang mga kamao. Simula nang ikasal si Georgia sa kanya, wala na silang normal na araw. Ang babaeng ito ay hindi lamang nagnanais ng kapangyarihan, ngunit siya rin ay napakalupit. Ngayong alam na ng lahat ang tungkol sa usapin ng pamilya Morrison, paano siya makakalabas para talakayin ang negosyo sa hinaharap? Bilang karagdagan, si Georgia ay talagang anak ng isang may bahay. Sa hinaharap, magkakaroon pa ba siya ng bahagi sa mga ari-arian ng pamilya Morrison? Napakabigat ng pressure sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay hindi na bagay si Georgia na maging asawa niya. Ang isang babae na walang puso at walang awa ay walang halaga.
Bilang karagdagan sa relasyon ni Georgia at ng katulong na iyon, natapos na ang kanilang kasal. Hinatid ni Allen sina Arya at Astrid pabalik sa Orchid Court Villa. Magpahinga ka na kasama si Mama. Maghahanda ako ng hapunan. Marahang tinapik ni Allen ang balikat ni Arya, huwag ka nang umiyak. Sa hinaharap, magkakaroon ka lang ng kaligayahan. Tumango si Arya at mumiti. Kinuha niya si Astrid para magpalit ng damit. Sa oras na ito, nagkaroon din ng oras si Astrid na bisitahin sina Arya at Allen. Ang mundong ito ng dalawang tao ay nagpakita sa kanya ng kaligayahan at init. Bagamat ang isa sa kanila ay Chief Executive Officer ng kumpanya at ang isa ay isang malaking bituin, hindi sila naiiba sa isang ordinaryong mag-asawa nang isara nila ang pinto. Mas minahal pa nila ang isa't isa at mas nagtiwala sa isa't isa. Nakikita kang masayang nagpakasal, talagang nasisiyahan si nanay. Mahal na mahal ako ni Allen. Maraming bagay ang ayaw kong pag-usapan, pero paghandaan niya ako ng maaga. Ang swerte ko na makilala ko siya. Mumiti si Arya at sinabi, darating ka at maninirahan sa amin sa hinaharap. Ito ang iyong maliit na mundo. Paano ako lalapit at istorbohin ka? Huwag kang mag-alala. May iba pang matutuluyan si nanay, tumingin si Astrid sa kanyang anak at emosyonal na sinabi, kailan mo ako bibigyan ng munting apo o apo? Natural na magkakaroon tayo pagdating ng panahon. Kain muna tayo at tikman natin ang luto ni Allen. Tumango si Astrid, okay, tingnan natin kung anong specialty meron ang manugang ko. Ang pinakamasayang bagay sa buhay ay ang makasama ang isang pamilya. Noong nakaraan, inakala ni Mrs. Morrison na magiging masaya si Arya hanggat kaya niyang tiisin itong mag-isa. Pero ngayon parang hindi naman ganoon. Ngayon, sa wakas ay nakaalis na siya sa ulap ng nakaraan. Tuwang-tuwa din ang kanyang anak at manugang. Allen ni. Naglakad si Arya sa kusina at niyakap siya mula sa likuran. Nasaan si Mama? Tanong ni Allen habang pinupuno ang sopas. Nasa itaas siya nagpapahinga, sagot ni Arya. Para siyang pusang tamad na nagtatago sa tabi niya. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong turning point ang buhay ko. Kahit anong mangyari basta nasa tabi ko ang taong pinakamamahal ko, sapat na. Bahagyang suminghot si Arya, buti naman at samahan mo ako. Ang mga kamay nito ay mahigpit na yumakap kay Allen, ayaw man lang bumitaw. Handa akong manatili sa iyo. Sabi ni Allen kahit katapusan na ng mundo. Napakabait mo, Tri. Ibinaba ni Allen ang bowl at kutsara, tumalikod at niyakap si Arya. Ang kanyang mainit na dibdib ay palaging kanyang pag-asa. Lahat ay magiging mas mahusay sa hinaharap, kaya't huwag na muling lumuha. Nakakasakit ng puso. Humawak si Arya sa kanyang mga bisig at nakaramdam ng walang kapantay na kasiyahan. Bumaba si Astrid mula sa itaas at nagkataon na nakita niya ang magkasintahang magkayakap. Mumiti siya at tumalikod at tahimik na umakyat. Hindi siya biyenan na mahilig maging bumbilya. Nang maihain na ang pagkain sa mesa, narinig niyang tinawag siya ni Arya at pumasok sa restaurant. May sabaw at karne sa mesa. Makikitang magaling magluto ang chef. Nandoon lahat ang kulay at bango. Ang aking anak na babae ay may isang subo ng masarap na pagkain. Maraming taon nang kasal si Astrid. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang lalaki na handang magluto para sa isang babae. Hindi naman masama ang luto ko. Magluluto ako sa susunod. Mumiti nang nakakaloko si Arya na subukan mo ito. Tumango si Astrid. Nang pumasok ang pagkain sa kanyang bibig, kasabay ng mainit na kapaligiran, paulit-ulit siyang tumango, ang sarap talaga. Ang makasama ang kanyang anak na babae at manugang at ibahagi ang saya ng langit ay isang eksena na lumitaw lamang sa kanyang mga panaginip. Bilang presidente ng Dahua Group, ipinakita ni Allen na mahal nila si Arya sa bahay. Ngumiti si Astrid at sinabing, in the future, you must be good to Allen. Dapat kang maging isang mabait na asawa. Hindi ka maaaring maging tulad ng isang batad. Ngumiti si Astrid at sinabing, in the future, you must be good to Allen. Dapat kang maging isang mabait na asawa. Hindi ka maaaring maging tulad ng isang batad. Napakagaling ni Arya. Tingnan mo, siya mismo ang nagsabi. Napatingin sa kanila si Astrid at malapit na namang tumulo ang kanyang mga luha.
Mabilis na hinawakan ni Arya ang kamay niya at hinawakan si Allen sa kabilang side. Magiging mas maganda ang kinabukasan, kaya kailangan mong umasa. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Okay. Tumango si Astrid. Marami pa siyang dapat gawin. Ang unang bagay ay ang hiwalayan si Mr. Morrison. Siyempre, may mga kondisyon para sa diborsyo. Ito dapat ang kanyang mga bahagi. Hindi siya kukuha ng kahit isang sentimo. Pagkatapos ng hapunan, tumawag si Allen sa telepono at sinabi sa mag-ina na ipaalam na ang lugar ng pagpupulong. Tumango si Astrid. Tunay ngang napakahusay ng kanyang manugang. Pagkatapos kumain, naglakad si Astrid sa garden habang patuloy na binabasa ni Arya ang script. Pagkatapos niyang makipag-ayos sa kanyang ina, determinado siyang gampanan ng maayos ang bawat papel. Si Astrid ang nakakuha ng pagkakataon na ipagpatuloy ang pag-arte. Dapat gumawa siya ng magandang pelikula. Ang E-Shadows na ito ay isang bagong pelikulang pinag-investa ni Allen. Mas magiging matapang pa siyang maglakad para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Para naman kay Georgia. Nagkaroon sila ng maraming oras upang dahan-dahang ayusin ang mga account. Pagkatapos ng araw na ito, ang taong pinaka-naapektuhan ng pamilya Morrison ay dapat na si Georgia. Ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa mga ulap patungo sa impyerno ay maaaring agad na sirain ang isang tao. Sa muli nilang pagkikita, tiyak na kawili-wili ang ekspresyon ni Georgia. Sa takdang oras, nagpadala si Allen ng kotse para ipadala ang mag-ina. Nagpalit ng formal na damit si Astrid at nagpalit ng bagong hairstyle. Sa ilalim ng kumpanya ni Arya, iba ang buong pagkatao niya. Nawala na ang sakit at puot sa puso niya. Gusto niyang mamuhay ng mas maayos at mas payapa. Ang mga hakbang sa seguridad ng hotel na ito ay napakahusay at ito rin ang paboritong lugar para bisitahin ng mga sikat na tao sa lungsod. Ngunit pagkatapos lumitaw sina Arya at Astrid, nakuha pa rin nila ang atensyon ng maraming tao. Isang babaeng naglakas loob na isuko ang lahat para sa kanyang anak, napakakaakit-akit ng ningning na ibinubuga sa kanyang katawan. Nay, bakit pakiramdam ko mas mataas ang kasikatan mo kaysa sa akin ngayon? Bakit hindi ko hilingin kay Allen na ayusin ang isang papel para sa iyo? Ngumiti si Astrid at umiling, "Stop joking with mom." Nasaan si Allen? Pupunta siya dito sa isang sandali. Mayroong ilang mga bagay na dapat gawin. Huwag kang mag-alala, hindi siya mawawala. Tumabi si Aryo sa kanyang ina at ngumiti ng mas masigla. Ikaw, wag mo siyang ibuli ni Olway. Kung hindi, ang mga tao ng Jones family ay maaawa sa kanya. Paano ko siya mabubuli? Ang ina at anak na babae ay sabay na sumugod sa elevator. Sa pintuan ng private room, pinangunahan sila ng waiter. Nagsidatingan ang ibang mga bisita. Pumasok ka na please. Nagkatinginan si Astrid at Aryo sa iba. Ang mga ngiti sa mga faces ng ina at anak na babae ay sumilay at taimtim silang pumasok sa private room. Eldritch sought sa Moinsilt. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa walking stick. Mayroong marangal na ekspresyon sa kanyang mukha at walang anumang ngiti sa kanyang mukha. Si Mr. Morrison ay nasa tabi niya. Siya ay tila hindi wowed out mula sa shock sa panahon ng Doy. Suot siya doon sa O-Dispirited Manor. Hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na espiritu. Ang magkapatid na Morrison family, sa kabilang banda, ay nag-iisip tungkol sa kanilang sariling mga motors at nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Para naman kay Giorgio, nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, tumingin siya sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng mainit at hindi pagpayag. Ngayon lang napagtanto ni Aryo Hod, ang taong hindi kayang tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon ang pinaka-was Giorgio. Astrid had a cold odd arrogant expression as she walked in with Aryo. Hindi man lang siya tumingin kay Mr. Morrison. Astrid O.T. Sigaw ni Eldritch sa kanya gamit ang mapang-asar na boses, na nagpaparamdam ng isang uri ng kaginhawaan na matagal na niyang pinigilan, hindi ko inaasahan na itatago mo pa rin ito sa lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, ikaw ay mali. Dod, hindi ko sinasadyang sirain ang reputasyon ng Morrison family. Pinilit kong gawin iyon dahil si Aryo lang ang aking anak na babae. I cannot do not helplessly or she is framed o bullied, o kahit na ang kanyang buhay sa Dongger. Napakadirekta ng sagot ni Astrid. Isa lang ang kanyang hinahangad para protektahan si Aryo. Ito ay isang bagay na gagawin ng ina.
Matagal na nanahimik si Eldritch bago siya tumango. Ngayong lahat ng tao sa pamilya ay narito, dapat lutasin ang matter na ito. Astrid, ikaw ang pinakanahirapan. Sabihin mo sa akin, tinutugunan ko ang anumang kahilingan mo. Grandfather, malaki ang tiwala mo sa kanya? Mabilis siyang pinigilan ni Giorgio. Ngumiti si Astrid at umiling, stop joking with mom. Nasaan si Allen? Sandali lang pupunta siya dito. May mga bagay na dapat alagaan. Huwag kang mag-alala, hindi siya mawawala. Tumabi si Arya sa kanyang ina at ngumiti ng mas masigla. Ikaw, huwag mo siyang laging binubuli. Kung hindi, ang mga tao ng Jones family ay maaawa sa kanya. Paano ko siya mabubuli? Sabay na pumasok sa elevator ang mag-ina. Sa pintuan ng private room, pinangunahan sila ng waiter. Dumating na ang ibang mga bisita. Please pumasok ka. Nagkatinginan sina Astrid at Arya. Unti-unting napawi ang mga ngiti sa mukha ng mag-ina at taimtim silang pumasok sa pribadong silid. Umupo si Eldritch sa main seat. Nakahawak ang kamay niya sa tungkod. May dignidad na ekspresyon sa kanyang mukha at walang bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Katabi niya si Mr. Morrison. Tila hindi siya nag-walk out sa pagkabigla sa maghapon. Umupo siya doon sa isang malungkot na paraan. Wala siyang kahit katiting na espiritu. Ang magkapatid na Morrison family, sa kabilang banda, ay nag-iisip tungkol sa kanilang sariling mga bagay at nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Samantalang si Georgia, nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, tumingin siya sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at ayaw. Gaya ng naisip ni Arya, ang taong hindi kayang tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon ay si Georgia. Malamig at mayabang na ekspresyon si Astrid habang naglalakad kasama si Arya. Hindi man lang siya tumingin kay Mr. Morrison. Astrid, tawag sa kanya ni Eldritch gamit ang matanda na boses, na may dalang kaginhawaan na matagal ng pinigilan, hindi ko inaasahan na itatago mo pa rin ito sa lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, ikaw ay mali. Dad, hindi ko sinasadyang sirain ang reputasyon ng pamilya Morrison. Napilitan akong gawin iyon dahil nag-iisa kong anak na babae si Arya. Hindi ko kayang panoorin ang walang magawa habang siya ay kinukunwento at binubuli, at kahit na nasa panganib ang kanyang buhay. Diretsyong sagot ni Astrid. Isa lang ang layunin niya at iyon ay protektahan si Arya. Ito ay isang bagay na gagawin ng isang ina. Matagal na natahimik si Eldritch bago siya tumango at sinabing, ngayong nandito na ang lahat sa pamilya, dapat malutas ang bagay na ito. Astrid, ikaw ang pinakanahirapan. Sabihin mo sa akin, kaya kong tugunan ang anumang kahilingan mo. Lolo, malaki ang tiwala mo sa kanya? Mabilis siyang pinigilan ni Georgia. Tumingin si Astrid kay Georgia, totoo ang sinabi ko. Ang mga ebidensyang iyon ay tinasa na rin. Kahit na hindi ka naniniwala, walang puwang para sa pagtubos. Naalala kong binalaan kita ng maraming beses. Astrid, ituloy mo. Walang pakialam si Eldritch kay Georgia. Gusto ko ng divorce. Ang pinagsasaluhang ari-arian ng mag-asawa ay nahahati ayon sa batas, at ang mga pagbabahagi ay pinamamahalaan ko para kay Arya. Wala na akong mahihiling pa. Alam kong may nagawa akong mali. Kung sasabihin ko ang sikretong ito, masasaktan ang ibang mga bata. Gayunpaman, gusto kong malaman kung paano mo planong harapin si Georgia. Nang marinig niyang gusto na niyang makipaghiwalay, biglang nagising si Mr. Morrison. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa, na noon pa man ay masunurin, ay magkakaroon ng ganoong katapangan. Matapos marinig ni Eldritch ang mga salitang ito, tumahimik siya. Astrid, may mga bagay na hindi nagagawa. Kung gusto mo ng shares, I can satisfy you. Ngunit ang iyong kasal ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon. Maghihiwalay na ba talaga kayo? Ibinaba ni Astrid ang kanyang mga mata, sa Morrison family, kasama si Georgia, walang lugar para sa amin na mag-ina. Inalis ko na si Georgia sa lahat ng tungkulin niya sa kumpanya. Hindi siya magkakaroon ng anumang mga karapatan sa mana sa hinaharap. Sa ganitong paraan, maaari mo bang baguhin ang iyong isip? Lolo! Napatayo si Georgia sa gulat at sumigaw, ako ang biolohikal mong apo. Hindi mo ako kayang tratuhin ng ganito. Ang anak na babae ng isang may bahay ay walang mga karapatan sa mana ng pamilya Morrison. Ikaw yata ang nagsabi sa akin nito, ha? Malamig na wika ni Astrid, ayaw sumuko.
Ano naman si Gabriel? Hindi ba siya rin ni? Kung hindi dahil kay Gabriel at Samuel, napagtiisan ko kaya ang masasamang pakana mo. Dapat talaga magpasalamat ka sa mga kapatid mo. Kung hindi, paano ka magiging mayabang sa loob ng maraming taon? Ngumisi si Astrid, dapat mo ring pasalamatan ang langit sa pagpayag na maging ligtas at maayos si Arya. Kung hindi, babayaran kita ng mas masakit na presyo. Pagkasabi nito ay ibinaling ni Astrid ang tingin kay Eldritch, Tay, hindi ako walang pusong tao. Babalik ako sa Morrison family. Gayunpaman, ang paunang kondisyon ay hindi ko gustong makita si Georgia sa pamilya Morrison. Marami na siyang nagawang mali. Hindi mo siya mapoprotektahan sa lahat ng pagkakataon. Ang pagtatakip sa kanya sa bawat oras ay lalo lamang siyang magpapakamali. Tulad na kung paano iniwan ni Arya ang pamilya Morrison noon, kailangan nang umalis ni Georgia. Hindi umasa si Arya sa pamilya Morrison. Hakbang-hakbang, lumaban siya hanggang ngayon. Gusto kong maranasan din ni Georgia ang paghihirap na dinanas niya. Tingnan natin kung paano siya, ang eldest miss of the Morrison family, magiging out. Hindi direktang tumanggi si Eldritch. Sa halip, seryoso niyang pinag-iisipan ito. Sobrang kaba ni Georgia ang kanyang inasal. Hindi direktang tumanggi si Eldritch. Sa halip, seryoso niyang pinag-iisipan ito. Sobrang kaba ni Georgia ang kanyang inasal. Lolo, huwag makinig sa kanyang mga salita. Wala pa akong nagawang masama sa pamilya Morrison. Hindi pinansin ang mga iyak ni Georgia, diretsong pumayag si Eldritch. Okay. Ang bagay na ito ay dahil sa Georgia. Dapat siyang parusahan. Simula ngayon, lalabas na siya ng bahay. Hanggat kaya mo, babalik ako sa Morrison family. Ako at siya, kami na mismo ang mag-aayos. Sa wakas ay sinulyapan ni Astrid si Mr. Morrison, ngunit walang emosyon sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, maaari lamang gumawa ng ganoong pagpili si Eldritch. Hindi lolo, apo mo ako. Hindi mo ito magagawa sa akin. Lolo, alam kong nagkamali ako. Nataranta si Georgia at lumuhod sa harap ni Eldritch, umiiyak ng mapait. Magbabago ako. Babaguhin ko ang lahat. Nakikiusap ako na huwag mo akong itaboy. Ibinaba ni Eldritch ang ulo at tiningnan ang kaawa-awang hitsura ni Georgia. He shook his head helplessly. Naaalala ko pa rin si Arya na lumabas ng Morrison family noong taong iyon. She was so carefree and confident na para bang bagong buhay siya. Pero ngayon, hindi mo man lang deserve na kaawaan. Hindi ko. Naisip na ang pamilya Morrison ay mag-aalaga ng isang anak na babae tulad mo. Binigyan kita ng maraming pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Hindi mo masisisi ang sinuman kung umabot ka hanggang dito. Noong inatake mo ang kapatid mo, dapat inaasahan mong mangyayari ito. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng ginawa mo. Kung gusto mong magtagumpay, walang pipigil sa iyo. Ngunit kailangan mong umasa sa iyong sariling lakas, tulad ni Arya noon. Hindi sa hindi ka hahayaang mabuhay ang pamilya Morrison, ikaw ang pumutol sa lahat ng landas ng pag-urong. Pwede ka nang pumunta. Wala nang sinuman sa pamilyang Morrison ang tutulong sa iyo. Natigilan si Georgia nang marinig ang sinabi ni Eldritch. After a long time, bigla siyang umiti. Hindi ko alam kung bakit lahat kayo tumutulong sa kanila. Kung gusto mo akong umalis, bakit hindi mo ako hayaang mamatay? Iyo ang buhay mo. Kung hindi mo man lang alam kung paano ito pahalagahan, walang mag-aalaga sa iyo. Malakas na hinampas ni Eldritch ang kanyang tungkod. Mas lalo siyang nasaktan sa reaksyon ni Georgia.